Isang trahedya ang bumago sa kapalaran ng mag-asawang Siron at Isabel Walder. Patungo sila noon sa isang resort para sana sa isang saglit na bakasyon. Nang mag-crash ang sinasakyan nilang helipad. Nakaligtas si Siron, ngunit hindi nila nakita ang asawa nitong si Isabel. Dahil doon, gumuho ang mundo niya. Dahil ang tanging mundo ni Siron ay ang kanyang asawa. Ginawa niya ang lahat. Araw-gabi, nagpatupad siya ng search operation sa mga tauhan. Ngunit walang bakas ng kanyang asawa at ni wala silang nakitang katawan. Pero patuloy na umaasa ang lalaki na sana ay buhay pa ang kanyang kabiyak dahil walang bangkay na nakita sa binagsakan ng kanilang sinasakyan. Ilang taon din ang lumipas nang hindi sinasadyang may nakita siyang kamukhang-kamukha ng kanyang asawa. Ngunit hindi Isabel ang pangalan nito. Bukod pa roon ay may anak na rin ng babae. Ang malala pa ay hindi siya nito nakikilala. Imposible bang may kakambal ang kanyang asawa? Gayong ang tanging alam lamang niya ay nag-iisang anak ito. Aasa pa ba siya na posibleng ito nga ang kanyang asawa? O umaasa lang siya sa wala? Tanaw mula sa kinatatayuan ni Siron ang ganda ng buong resort. Hawak ang isang baso na may lamang alak. Ay tahimik niyang dinadama ang pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang balat. Ito ang pangarap ng asawa niyang si Isabel. Isang isla na tatawagin daw nitong paraiso para sa kanila at sa bubuuin sana nilang masayang pamilya. Ngunit sa isang iglap lang, gumuho ang mundo niya at kahit 4 na taon na ang lumipas, ay sariwa pa rin sa kanyang alaala ang lahat. Hang on, huwag kang bibitaw Isabel, kumapit ka lang. Pilit niyang hinahawakan ang braso nito upang hindi tuluyang mahulog sa rumaragasang helipad. Paikot-ikot ang sinasakyan nila mula sa himpapawid. Hindi ko na kaya, Siron. Bitawan mo na ako. No! Halos magmakaawa siya para lang hindi ito magpatihulog. Dahil sa oras na hindi nito ginawa, pareho silang matatangay ng malakas na ikot ng kanilang sinasakyan. Ang kalahati ng katawan nito ay nasa labas na. At tanging suporta lang ay ang braso ni Siron at kamay nito. Ito ang nagpapanatili sa babae para hindi ito tuluyang mahulog. I'm sorry, mahal na mahal kita. No, please don't. Please, huwag mong bibitawan ang kamay ko. Maawa ka, maawa ka. Please, kaya ko pa Isabel, kumapit ka lang. Ngayon lamang siya nagmakaawa dahil ni minsan ay hindi niya pa iyon nagagawa. Goodbye. Malamyos na tinig nito at mga luha ang tanging narinig at nakita niyang naiwan sa ere. Kita pa niyang pag-ukit ng ngiti sa labi nito habang bumubulusok pababa sa kasukalan ng isang kagubatan. No! Patak ng luha ang nakapagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis niya iyong pinahid at tinungga ang natitirang laman ng basong hawak. 4 na taon. Pero araw-araw pa rin siyang dinadalaw ng mga alaala ng kanyang asawa. Ni wala siyang ideya kung buhay pa ba ito. Dahil sinuyod na nila ang buong isla noon para lamang makita ang katawan o kung buhay pa ba o patay na ang kanyang asawa. Ngunit walang bakas ni Isabel. Pilit niyang tatanggapin sana kung patay na ito. Makita lamang niya ang bangkay. Pero inabot na ng buwan ang paghahanap niya. Wala man lang siyang nahanap ni buto nito. Kaya hanggang ngayon ay umaasa pa rin siya na sana ay buhay pa nga ang kanyang asawa. Sana. Ibinaba niya ang baso sa mesa at binuksan ang pintuan ng kanyang silid nang may kumatok buhat doon. Good morning, boss. Nakahanda na ang sasakyan. Susunod ako. Tanging naisagot niya. Tuwing Sabado siya pumupunta rito at Lunes na ng umaga kung bumalik sa Maynila. Sa tuwing narito kasi siya sa resort na ipinagawa niya, ay parang bumabalik ang mga alaala nila ng kanyang asawa. Isabel's Paradise ang pangalan niyon dahil iyon ang pangarap ng kanyang asawa at para talaga ito rito. Siguro, napapatalo na iyon sa tuwa kapag nalaman nito na nakatayo na ang paraiso nitong nais. Boss, sige, mauna ka na. Sa tuwing naaalala niya si Isabel, ay natutulala na lamang siya bigla. Kaya minsan ay hindi niya naririnig ang mga sinasabi sa kanya ng kausap. Boss, tumawag si Mr. Salcedo. Gusto ka raw niyang makausap tungkol sa isang deal with Mr. Atavio.
Yeah, alam ko na yan. Mag-set ka ng date para sa meeting with them. Yes, boss. Sa ngayon ay pinipilit niyang abalahin ang sarili sa negosyo at underground service. Kahit dito man lang ay mabawasan ang pagkasabik niya sa asawa. Nang tumalikod ang kanyang tauhan na si Aldrich, ay kinuha naman niya ang cellphone na nasa mesa. May tumatawag mula roon. Hey bro, hindi ka ba busy bukas? It is Johan, ang kaibigan niyang nakakaalam ng lahat. Why? Punta ka sa bar ko, libre kita. Maging ang petsa ng aksidente ay hindi nito nalilimutan. Bukas na kasi iyon, ang ika-4 na taon ng pagkawala ng kanyang asawa dahil sa nangyari noon. I'll try. Seryosong sagot niya. Nah, just come, okay? Hindi na niya sinagot. Ini-off na niya ang tawag bago lumabas ng silid. Sa araw-araw ang tanging hiling niya ay makita ang kanyang asawa, patay man o buhay. Anisha! Tawag ng babae sa 4 na taong gulang na anak. Bakit po, mama? Aalis na tayo. Sige po, mama. Mabilis itong tumalikod at may kinuha sa upuan sa maliit nilang sala. Isang lumang manika na binigay pa ng amo niya. Si Yana, isa siyang dalagang ina. Hindi niya kilala kung sino ang kanyang pamilya o kung saan siya nakatira o ang lahat ng tungkol sa kanya. Dahil ang sabi ni Tata Abon na nakakita sa kanya noon ay inanod lamang daw siya patungo sa dalampasigan kung saan siya nakita nito sa isang baryo sa Batangas. Ang matandang lalaki ang tumulong sa kanya para makaligtas siya sa kung anumang aksidente ang kanyang sinapit. Hindi rin siya noon matulungan dahil ni isang kakilala o kahit ang kanyang pangalan ay hindi niya alam. Wala rin umanong dunong ang matandang amo para sa nararapat na gawin sa kanya. Ang tangi nitong nagawa ay tulungan siyang gumaling sa mga sugat at pinsala sa kanyang katawan. Dahil malayo noon sa bayan ang bahay ng lalaki, ay tanging halamang gamot ang nagsilbing paunang lunas niya. Pero ilang taon lang ang itinagal ng buhay ng Tata Abon at sumalangit na ito bigla. Malaki ang naitulong nito sa kanya. Pati nga ang pangalan niya ay ito rin ang nagbigay. Nang palayasin siya ng may-ari ng lupang kinatitirikan ng barong-barong na pagmamay-ari ng matanda, ay napadpad sila ng kanyang anak dito sa Maynila. Mabuti na lamang at may naipon ang Tata Abon niya noon, at nang makita niya iyon sa ilalim ng papag nito. Para silang mga daga na tinabig ng may-ari ng lupa. Pati ang barong-barong na tanging tirahan nila ay sinunog pa upang hindi na sila bumalik na mag-ina. Hindi alam ni Yana kung paano siya mabubuhay dahil wala siyang alam sa gawaing bahay. Ni hindi siya marunong magsaing o magluto kahit itlog noon. Pero kinaya niya para sa anak. Pinilit niyang kinaya ang lahat ng hirap para lamang makapagtrabaho at may maipambili sila ng bigas at ulam araw-araw. Ngayon isa na sila sa mga nakatira sa squatters area sa Pasig. Ito ang buhay niya. Pero umaasa pa rin si Yana na balang araw ay makikilala niya ang pamilya. Dahil ang sabi ng karamihan ay nagka-amnesia siya. Huwag kang malikot dun ha. Medyo stricto ang nagpapalabas sa akin ngayon, kaya behave ka lang lagi, okay? Paalala niya sa batang napaka-cute. Hindi niya alam kung saan ito naman ang maasul nitong mata. Natural din itong maputi at makintab na straight ang buhok nito na malapit na ngang umabot sa puwetan nito. Kahit may kalumaan ang suot nitong bestida, ay hindi pa rin may tatago ang natural na kagandahan ng bata. Opo mama, behave lang ako doon. Nginitian niya ito at sabay na silang naglakad. Nasa kabilang street ang bahay ng magpapalabada. Malapit lang kaya maglalakad lang sila. Yana! Lumingon siya nang marinig ang pamilyar na tinig. Patungo na ba kayo kay Madam Lourdes? Tumango siya. Si Lando ang kapitbahay nila. Mabait ito, single sa edad na 30. Paano ay lasenggo. Heto na nga't amoy na niya ang alak. 8:00 pa lang ng umaga. Sige, ingat kayong mag-ina. Tumigil ito sa paghakbang nang makita ang mga barkada sa tapat ng tindahan ni Aling Pasing. Kinawayan pa siya, kaya ngumiti na lamang si Yana at nagpatuloy na sa paghakbang. Isang squatter na literal ang lugar na ito. Maaga pa lang ay lasing na ang mga kalalakihan.
May mga bata sa tabi ng eskinita at wala pang mga damit o shorts. Ang mga kababaihan ay malimit nagkukumpulan sa tabing daan at parang may pinagbubulungan. Marites ng maaga pa. Ni hindi na matapos-tapos ang walisi ni Aling Flora dahil hindi maalis sa harapan ng mga kaibigang kagaya rin ito. Kaya siguro hindi umuunlad ang bansa dahil sa mga mindset ng mga taong ito. Lugmok na nga sa kahirapan, buhay pa rin ang ibang pinagfifiestahan. Siguro kung may suho lamang ang pagiging tsismosa nila, abay baka mayaman na ang mga ito. Kaya nga siya, pipilitin niyang magtrabaho para may maibigay siyang pag-asa sa anak, lalo na't mag-aaral na ito sa susunod na pasukan. Magandang umaga, Kuya Philip. Bungad niya nang tumapat sa mataas na bakod ng mga atabyo. O Yana, narito ka na pala, kayong mag-ina. Kanina pa kayo hinihintay ni Senyora Lourdes. Pasensya na kuya, naglakad lang kasi kami ni Anisha. Pumihit ito paharap sa batang hawak niya sa palad. Abay, kasama din pala ang kaibigan ko ano? Biro nito. Kinawayan ito ni Anisha. Kaya ito ngumiti at binuksan ng maliit na daanan sa gilid ng gate. O siya, dumiretso na kayo. Tumango siya bago sila sabay na humakbang ng kanyang anak patungo sa malaking bahay sa unahan. Mama? Lumingon siya sa anak nang tawagin siya nito. Bakit anak? Nasaan po kaya ang papa ko? Kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Maging siya, hindi rin niya alam kung nasaan ang ama ng kanyang anak o kung may ama ba ito. Halika nga kay mama. Itinigil niya ang paghango ng mga kakawashing lang ng mga bed cover at pumantay sa bata. Hindi kasi alam ni mama kung sino ang papa mo anak eh, pero pipilitin kong isipin kung sino ha? Yun na lang ang lagi niyang isinasagot. Dahil ano naman ang isasagot niya maliban doon? Dahil ni mga tao, lugar at pamilya niya ay hindi niya alam. Sana mama, maalala mo na ang family mo para makilala ko na kung sino ang papa ko. Ngayuko ito, kaya hindi niya napigilang yakapin ito. Simula na magkaisip si Anisha, ay palagi na itong nagtatanong. Pero ano ang isasagot niya? Dahil maging siya ay wala ring alam sa lahat ng tungkol sa buhay niya. Nandito naman ako, di ba? Kasama mo ko araw-araw. Kaya habang hindi pa naaalala ni mama ang lahat, ay tayo na lang munang dalawa. Ngumiti ito ng pilit, kaya pinisil niya ang ilong nito. Sige na, tatapusin ko na ang labahin ko para makauwi tayo ng maaga. Pagod siya, pagod na pagod, pero hindi siya pwedeng sumuko sa buhay dahil siya lang inaasahan ng kanyang anak. Oh, bilisan mo na dyan, Yana, at marami pang labahin sa loob. Mula sa pintuan sa likod ng kusina ay tumambad ang isang matabang babae. Ito si Senyora Lourdes. Kahit hindi maganda ang ugali nito, ay pinagtitiisan na lamang niya dahil wala rin naman siyang ibang pagpipilian. May 5 malalaking kortina din itong ibinato sa loob ng batya. Oh, bakit nagwawashing ka? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, Yana? Masisira ang tela ng mga bed cover ko. Ang mamahal pa naman ang mga yan. Kulang pang 1 taong sahod mo sa halaga ng isang cover na yan. Kusutin mo. Sayang ang pinambabayad ko sa'yo kung ganyan ka katamad. Hiyaw nito. Mabilis niyang in-unplug ang washing at kaagad humingi ng pasensya. Masakit na kasi ang mga kamay niya at namumula na ang mga iyon dahil sa tapang ng powder na gamit niya. Sorry po, senyora. Hindi na mauulit. Mahinang sagot niya. Masyado kang tamad. Sinabi ko nang huwag gagamit ng washing. Ibabawas ko sa sahod mo ang electricity na nakonsume mo dyan. Natahimik na lamang siya. 450 lang ang bayad nito tapos napakarami pa ng labahin. Tapos ngayon ay babawasan pa. Parang gusto na niyang maiyak. Napakahirap pa namang magkusot, lalo na't makakapal ang tela ng mga pinalalabhan nito. Bilis! Huwag kang kukupad-kupad dahil ayokong abutin ka pa riyan ng umaga. Another bayad na naman yun kapag nagkataon. Kung pwede lang ay sagutin ito. Kung pwede lang ay magreklamo. Ginawa na niya. Pero dahil mayaman ito at mahirap lamang siya, wala siyang ibang magagawa kundi sumunod na lamang sa mga utos nito. At ikaw bata ka, huwag kang magpapakita sa labas ha. May mga bisita ako, napakadugyot mo.
Lumapit si Anesia at yumapos sa kanya. Nagtago ito sa suot niyang saya. Bukod kasi sa walang kwenta ang ugali ng babae, ay hindi rin talaga kagandahan ang mukha nito. Sana naman kahit paano, ay binawi na lang nito sa ugali ang kakulangan nito sa anyo. Pero hindi eh. Kung gaano kasama ang ugali ay ganun din ang mukha. Opo, senyora. Bulong ni Anesia. Welcome po sa aming bahay, Boss Walder. Wala po ang asawa ko at pauwi pa lamang daw. Sabi ko na nga ho sa kanya ay bilisan na dahil dito na ang meeting place ninyo. Diretsyong pumasok si Siron sa loob ng bahay ng mga Atavio. Sinabi na nga niya kanina na dadaanan na lamang niya ang mga ito dahil malapit lang din sa pinuntahan niya. I just want you to know, Mrs. Atavio, na ang tungkol sa club ninyo ay walang kaukulang documents. Kaya anumang oras ay pwede iyong ipasara. Pilit ang ngiti nito. Ayaw niyang nagpapaligoy-ligoy. Gusto niya ng direktahan. Dahil wala siyang oras para sa mga taong walang isang salita. Nung isang buwan pa niya sinabi sa asawa nito na itigil na ang mga ilegal na gawain dahil sila ang pinaghihinalaan ng gobyerno pero hindi ito nakikinig. Kasama ang asawa ng babaeng ito sa mga pinuno ng mga sindikato sa Metro Manila. At hindi rin basta-basta mga masasamang gawain ang pinapatupad nila dahil nangingidnap at pagbebenta ng mga bata sa ibang lahi ang ginagawa ng mga ito. At siya na mafia boss ang kailangang lumutas nito dahil kahihiyan ng kanilang organisasyon ang ginagawa ng mag-asawang Atavio. Kung sana'y hindi kasama si Fidel Atavio sa organisasyon, ay wala sana siyang pakialam. Pero pinaghihinalaan na siya, kaya kailangan na niyang gumawa ng paraan. He will be killed or siyang magbabaon sa hukay sa mga Atavio. Hindi siya papayag na siyang masisi sa lahat dahil hindi siya nagkulang ng paalala. Pinagpawisan ng ginang kahit air-conditioned ang buong paligid. Hindi rin ito mapakali sa kinauupuan. Boss Walder, ako na ho ang humihingi ng pasensya. Sisiguraduhin ko ho na hindi na ito mauulit pa. Mahinang usal nito. Isang seryosong titig ang ipinukol niya rito. Siguraduhin ninyo na nasusunod ninyo ang mga yan dahil hindi na ako muling babalik para muli kayong balaan. Oras na hindi ninyo tinapos ang baluktot ninyong gawain. Asahan niyo, Mrs. Atavio, na sa susunod na mga araw ay maglalaho ang asawa mo na parang bula. Hindi naman ho kayo nananakot, boss. Hindi ba? Napangisi siya dahil sa tanong nito. No, I'm not. Sinasabi ko lang para hindi ka magtaka. Bering, bakit napakatagal mo? Kanino ko pa sinabing magdala ka ng maiinom? Mula sa likod ng babae ay lumapit ang isang kasambahay. Ngunit hindi niya binigyan ng pansin. Alam niyang nakakatakot ang kanyang kausap. Dapat lang na matakot ito. Dahil kailanman ay hindi siya nagbibiro. Bago pa man na ilapag ang inumin sa mesa, ay nakatayo na siya. Kailangan na kasi niyang umalis dahil marami pa siyang aayusin. Boss, uminom ho muna kayo ng juice. No need. Ani habang palabas ng main door. Halatang mayaman talaga ang mga Atavio. Isa lang naman ang pinagmula ng lahat ng yaman ng mga ito. Ang iligal na gawain ng mga. Tumigil siya sa paghakbang nang may gumulong na maliit na bola mula sa gilid ng bahay. Tinignan niya kung saan iyon nagmula. At nagulat si Siron nang may batang sumilip mula sa likod ng pader. Parang bigla siyang natigilan. Nang makita ang mukha nito, medyo malayo sa kinatatayuan niya. Kinuha niya ang pink na bola at ngumiti sa batang babae. Boss, pasensya na ho. Anak ho iyan ang labandera ko. Pasensya na ho, hindi na mau. Tumahimik ka. Pigil niya sa babaeng nakasunod sa kanya. Here, sweetie. Sabay lahad ng kamay niya na may hawak na bola. Nagdadalawang isip pa ito dahil halatang natatakot. Come on. Malambing niyang sabi. Lumapit ang bata at dali-daling hinaplot iyon. Thank you po, sir. Matinis na tinig nito bago tumakbo paalis. Napangiti na lang siya nang hindi maintindihan. Ang ganda ng bata kahit medyo madungis ito. Ano ba ang sinabi ko sa iyong bata ka? Ha? Kaagad na niyakap niya ng kanyang anak dahil sa pagsugod ng babae. Gigil na gigil ito at kulang na lamang ay magbuga ng apoy sa sobrang inis. Senyora, bakit ho?
Ano ba ang ginawa ni Anisha? Kung ano man ang ginawa ng anak niyang kasalanan, ay hindi naman niya ito basta-basta hahayaan na lang nasaktan ng amo niya. Nagtatanong ka pa ha? Sinabi ko na huwag pupunta sa labas dahil may bisita ako, hindi ba? Bakit naroon ang batang iyan? Duro nito sa anak niya. Itinago niya ito agad sa likod niya upang hindi magalaw ng ginang. Senyora, hindi naman ho siguro kasi narito naman si Anisha kanina sa likod ng bahay. Paliwanag niya. Ano? At sino sa atin ang sinungaling kung ganon? Ako? Iyang anak mo masyadong matigas ang ulo. Dapat yan pinapalo. Dugtong pa nito. Napahikbi si Anisha kaya naawa siya. Hindi naman po, senyora. Nasa gilid lang po ko ng bahay. Kaso lang, gumulong yung bola ko. Hindi ko naman po sinasadya. Sorry po. Alam niyang hindi marunong magsinungaling ang anak niya. Kaya naniniwala siya sa bata. Manahimik ka. Ang bata-bata mo pa? Marunong ka nang sumagot-sagot? Bulyaw nito. Pasensya na ho, senyora. Pero hindi naman ho siguro tama na sigawan mo ang bata. Wala kang pakialam. Gagawin ko ang gusto ko dahil nasa bakuran ko kayo. At labandera lang kita. Ngayon kung ayaw mong pinagsasabihan yung anak mo, lumayas kayo. Sigaw nito. Kadalasan talaga sa mga mayayaman ay mga mata pobre. Akala mo ay kaya nilang bilhin kahit mahirap ka lamang. Oho, aalis kami. Pero wag mo hong sisigawan ng anak ko dahil wala kang karapatan. Porket naglalabada ako sa inyo ay ganyan na kayo. Ang perang binibigay ninyo ay pinagtatrabahuhan ko. Kaya wala kayong karapatang sigaw-sigawan ako, lalo na ang anak ko. Pinipilit pa niya sanang magtimpi, pero hindi na rin niya kinaya. Aba, anong ipinagmamalaki mo ha? Iyang anak mo, naputok sa buho. Hindi mo nga alam kung sinong ama niyan eh. Dahil kahit sino na lang sigurong pumapatong sa'yo. Pati ang sariling kaluluwa ay ibinenta. Makaraos lang sa buhay. Ay! Halos tumalo ng puso ng babae nang sipain niya ang washing machine nito. Natumba iyon. Napaka-perpekto mong tao. Kung makapanghusga ka, akala mo'y alam mo na ang lahat. Demonyong baboy! Tinakpan niya ang tenga ng anak niya bago niya sabihin iyon. Isang sipa pa ang ginawa niya bago binuhat si Anisha para umalis doon. Hoy! Bayaran mong binasag mong babae ka! Hindi na niya sinagot ang pumapalatak na ginang. Tinalikuran na niya at hindi na nilingon pa, kahit panay ang sigaw nito mula sa malayo. Ana, anong nangyari? Narinig kong nagkakagulo kayo sa likod ni Madama. Pilit siyang umiti sa gwardya. Wala ho kuya, sadyang masama lang ho talaga ang ugali ng amo mo. Natawa ito. Sinabi mo pa, mas malala pa nga yata yan kay Satanas eh. Bulong nito. Sige ho, mauna na kami ni Anisha. Paano yan? Wala kang sinahod. Nag-aalala nitong tanong. Ayos lang ho, dediretso na lang siguro ako sa Talipapa para mangutang. Kawawa naman niyang napaka-cute na baby girl mo. May kinuha ito sa bulsa. Oh, heto na lang Yana, pambiling bigas at ulam. Nahihiya siya, pero walang-wala talaga sila at kapag hindi niya ito tinanggap, wala silang kakainin mamayang gabi. Nag-aalangan siya at mukhang napansin niyo ng lalaki, kaya kay Anisha nito inabot ang 500 buo. Pambili ninyo ng bigas, bili ka rin ng manok na paborito mo ha? Tiningnan siya ni Anisha. Ani mo'y humihingi ng permiso sa kanya. Tumango siya kahit nahihiya. Salamat Kuya Philip, babayaran kita kapag... Asus, wag na. Tulong ko na yan kay Anisha. Sige na, umalis na kayo. Ayan na ang bruha. Mag-iingat kayo ha. Naluluha siyang lumabas ng gate habang buhat ang kanyang anak. Awang-awa siya sa kanyang sarili dahil wala siyang ibang magagawa kundi ang tumanggap ng tulong mula sa iba. Mama, huwag ka nang umiyak. May pambili na tayo ng bigas. Pinahid niya ang luha at nginitian niya si Anisha na nakatitig sa kanya. Hindi anak, napuwing lang si Mama. Para itong nagdadalawang isip kung maniniwala ito sa kanya o hindi. Tara na, punta na tayo sa Talipapa. Di ba gusto mo ng fried chicken? Tumango ito. Opo, Mama. Masayang mukha ang naukit sa labi nito. Kahit hirap na hirap siya, kahit minamaliit siya ng iba, babangon pa rin
lalaban pa rin para sa anak na umaasa sa kanya araw-araw. Jemmy, kamusta na ang paghahanap kay Isabel? Wala pa rin bang balita hanggang ngayon? Parang araw-araw na lamang ay tinatakasan nito ng kasiyahan dahil ilang taon nang nawawala ang kanilang anak. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin makita ang panganay nilang anak. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Doña Caroline. Wala pa rin. Nanlupaypay ito sa mahinang sagot na narinig mula sa asawa nito. Napakatagal ng panahon ang ginugol nilang mag-asawa para lang mahanap ang nawawala nilang anak. Ngunit hindi man lang sila kinakampihan ng langit. Ma'am, bakit po kasi patuloy niyo pa rin hinahanap si ate? Hindi ba kayo nagtataka? Baka siya ang kusang lumayo. Sabay na tumingin ang mag-asawang Benedicto sa dalagang kakaupo lamang ng dining area. Lucille, stop that! Wala ka man lang bang pakialam sa ate mo? Tumaas ang tinig ng ginang at nakatitig ito sa babae. Not like that, Mom. Siyempre nag-aalala ko. Pero lawakan niyo naman ang pag-iisip ninyo. Kung gusto niyang umuwi, edi dapat noon pa. Si Lucille ay napakagandang dalaga. Isa itong fashion model at nag-iisang tagapagmana ng Benedictus Corporation. Ampon si Lucille ng mag-asawa. 5 taon ito nang mapunta sa pangangalaga nila. Lucille, alam kong galit ka sa amin dahil wala na kaming oras sa'yo. Pero sana naman ay isipin mong kailangan din naming gawa ng paraan ang pagkawala ng ate mo. Malumanay na sabat ni Jemmy. Na, I don't care. Mas mabuting ang hindi nyo na siya makita dahil wala naman siyang ginawa sa pamilyang to. Padabog na tumayo ang dalaga. Si Caroline ang tumayo at sinundan nito. Watch your mouth, young lady. Hindi ka namin pinag-aral sa magandang universidad para maging ganyan ang ugali mo. Nayuko ito nang makitang galit na ang ina nito. Sorry, Mom. Sige, mauna na ako. Late na ako sa trabaho. Ni hindi nito nagawang magpaalam ng maayos o humalik man lang sa ina bago ito tumalikod. Siguro'y sila ding mag-asawang may kasalanan kung bakit ganoon ito sumagot. Dahil kay Isabel lamang natuon ang kanilang atensyong mag-asawa. Isabel, puro na lang Isabel. Bakit ba hindi nila matanggap na wala na ang babaeng yun? Ilang taon na, pero patuloy pa ring minumulto ng pangalan ni Isabel ang bahay na to. Habang palabas ng mansyon, ay panay ang bulong niya. Good morning, Senyorita Lucille. Heto po ang mga gamit ninyo. Nakayukong wika ng isa sa mga kasambahay. Bakit mo binibigay sa akin yan? Dalhin mo sa kotse ko. Napakatanga mo naman. Kahit ang mga simpleng bagay ay hindi mo lang mapag-isipan at magawa ng maayos. Humingi naman agad ng pasensya ang kasambahay at mabilis na sumunod sa kanya. Ano na? Ilagay mo na sa loob. Galit na usal muli nito. Opo, senyorita. Ang kupad-kupad. Parang hindi binabayaran sa tamang oras Muling wika nito nang makapasok na ng sasakyan. Berting, sa mansyon ni Siron. Opo, Senyorita Lucille. Napakaseksi niya, napakaganda rin. May malaking hinaharap, makinis ang balat. Pero kahit siya nang lumalapit sa taong yun, ay hindi man lang ito natitinag sa alindog niya. Kung hindi kasi sa epal na Isabel na yan, ako sanang ikinasal sa'yo, Siron. Dahil ako ang unang nagkagusto sa'yo. Pero nang minsang dumalaw ka sa mansyon, nalipat agad ang atensyon mo kay Isabel. Ano ba ang nakita mo sa kanya na wala sa akin? Katunayan nga, mas lamang ako sa kanya ng ilang ulit Tapos sa huli, sa kanya ka ikinasal? How cruel this world is. Hanggang isip lamang niya ang mga iyon dahil baka malaman ng Berting na driver niya at makarating ang ginagawa niyang ito sa dad at mom niya. Pero oras na mapaibig niya si Siron ay wala nang magagawang umampon sa kanya kundi ang hayaan sila. Ay! Nabulabog ang malalim na pag-iisip ni Lucille nang biglang tumigil ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Are you out of your mind, Berting? Papatayin mo ba ako sa takot? Bulyaw niya rito. Sorry, senyorita. May bata pong tumawid. Shit! Napakatanga mo talaga, Berting. Sinagasaan mo na lang sana. Alam nilang kalsada, hindi nila Halos mahulog ang panga niya mula sa harapan ng kotseng sinasakyan. Nang lumapit ang isang babae at binuhat ang bata. Isabel? Senyorita, si Ma'am Isabel ho ba iyan? Nakasaya ito at may kalakihan ng suot na blouse
Pero kitang-kita at halatang halata na iyon nga si Isabel. Manahimik ka, Berting. Hindi si Isabel yan. Bilis, umalis na tayo. Natatakot ang tinig niya dahil sa isip niya ay hindi nga may pagkakailang si Isabel iyon. Paano ito nabuhay? Paanong nakaligtas si Isabel sa pangyayaring yun? Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi rin siya mapakali dahil nang makita niya ang mukha nito, ay sigurado siyang ito ang babaeng hinahanap ng kanyang mga magulang. Mabuti na lamang at tinted ang bintana ng sasakyan, kaya hindi sila nakikita mula sa labas. Pero senyorita, yun po talaga ang kapatid ho ni... Itigil mo yan, Berting. Paano naging si Isabel yun, aber? Napakadugyot ng babaeng yun. Kaya paano, ha? Itong tandaan mo, Berting. Walang dapat makaalam na may nakita tayo ngayon. Mananahimik yung bunganga mo. Sa ayo at sa gusto mo, Berting. Pero senyorita, kapatid po ninyo si senyorita isa. Wala akong kapatid, Berting. Kaya itigil mo ng pagsasabi niyan. Ako lang ang anak nila mo, ama't dad. Kaya mananatiling ako lamang. Natameme ang driver at nang tignan nito sa front mirror ang amo, ay biglang sumikdo sa takot ang puso ng matandang driver. Malaman ko lang, Berting, na may sinabihan ka nito. Ililibing kita ng buhay. Banta niya. Kaya ito natakot at natahimik na lamang. Ayos ka lang, anak? Tumango si Anisha kung bakit kasi hindi marunong tumigil ang driver na yon. Nasa pedestrian lane naman siya at ang kanyang anak. Sadyang hindi lamang niya nahawakan ng bata dahil marami siyang hawak na paninda sa magkabilang kamay. Sigurado ka ba, anak? Opo, mama. Ayos lang po ako. Sorry po, mama. Hindi ko kasi napansin na magandang sasakyan na parating eh. Ngumiti na lamang siya ng pilit, kahit na kinabahan siya roon. Oh, halika na. Kailangan maubos natin ang gulay natin bago sumapit ang gabi. Tumango si Anisha habang nasa tabi niya. Hindi na kasi nagpalabas si Senyora Lourdes at ang malaking bahay na malapit roon ay hindi na lang din nagpapalabas sa kanya. Sigurado naman kasi siya na sinira siya ng matapobreng yon sa kapitbahay nito. Kaya heto, nagaangkat na lamang siya ng gulay sa palengke. Tinutubuan niya ng 5 hanggang 10 piso para may kikitain siya. Maaga pa sila kanina ng kanyang anak para mag-abang ng mga delivered na mga gulay. Mas makakamura kasi kapag sa mismong delivery ka kukuha. Sana lamang ay bago sumikat ang haring araw, ay maubos na nila ang nilalako nila para makauwi na sila ng kanyang anak. Summer na kasi at sa Maynila pa. Masyadong mainit basta sa syudad. Isa lang din ang payong nila at hawak iyon ng kanyang anak. Kahit siya na ang matigang sa sikat ng araw, wag lang ang munting prinsesa niya. Sir, pwede ho ba kaming pumasok sa loob niyan? Ang tinutukoy niya yung subdivision. Ang security ang kausap niya. Tiningnan muna siya nito mula ulo hanggang paa bago sumagot. Bawal nga sana, pero bilisan niyo lang ha. Baka mahuli tayo ng management. Kami ang malagot. Napangiti siya. Mabuti na lang at mabait ang gwardiya. Salamat ho, sir. Aniya bago pumasok ng gate. Ayos lang. Napakaganda at ang kinis-kinis mo. Parang pwede kang pagkamalang mayaman, ate. Napangiti na lang siya. Sanay siya sa mga ganoong salita. Kadalasan, may mga nagsasabing mayaman siya siguro bago nagka-amnesia. Pero hindi siya umaasa roon. Nasa 8 metro na sila ni Anisha nang bigla siyang matigilan sa paghakbang. Mama? Narinig niya iyon. Ibinaba niya ang dalang bilao. Para kasing may mga alaala na bigla na lamang pumasok sa isip niya. Napakaganda, hindi ba? Boses ng isang lalaki iyon. Agad niyang sinapo ang ulo. Halos mapasigaw siya sa sobrang sakit. This is our home. Dito tayo bubuo ng masayang pamilya. Parang mabibiyak ang ulo niya sa tuwing may naririnig siyang tinig ng lalaki. Mama, ayos ka lang, mama? Hinawakan siya ni Anisha. Tinignan niya ito. Han! Muling may tumawag sa kanya mula sa kawalan. Mama? Mama! Ang huling narinig niya bago siya nahandusay sa semento. Sir, tulungan niyo po ang mama ko! Umiiyak na sambit ni Anisha nang may lumapit sa kanilang lalaki. Ito ang gwardiya kanina na pumayag na papasukin sila sa subdivision. Ate, ayos ka lang?
Tanong nito nang makitang tumigil siya sa pagsigaw. Parang nablangko siya na ng ilang segundo. Ang pananakit ng ulo ay humupa na animoy alon sa dagat. Halika, tutulungan na kitang tumayo. Ani ng lalaking gwardya. Mabilis namang inisa-isang dinampot ng kanyang anak ang mga gulay na nagkalat sa kalsada. Wala pa rin siya sa wisyo at tulala pa rin na akay habang inaakay ng lalaki. Sumunod si Anesia kahit medyo nahihirapan ay kinaya nitong buhatin ang mga paninda ng mama nito. Maupo ka muna. May lumapit naman na isa pang gwardya. Bert, ikuha mo nga ako ng tubig. Utos nito sa isang lalaking kakalapit lang. Hindi na ito nagtanong at sumunod na lamang sa kasama. Saglit siyang kumurap. Ilang ulit, hindi niya mabilang. Hindi siya sigurado kung ano ang mga nakita niyang iyon. Kung sino ang baritonong tinig na tumawag sa kanya. Hindi niya makita ang mukha nito. Pero sigurado siya na ang mga nakita niya ay parte iyon ng mga nakalimutan niya. Salamat ho. Nakahuma lamang siya nang maubos ang isang basong tubig. Tiningnan niya si Anesia. Papasok pa lamang ito sa guardhouse. Na hirap dahil sa mga dala. Tumayo siya at mabilis tinulungan ng anak. Tinignan siya ng bata. Ayos ka na po ba, Mama? Kahit tinihingal at pinagpapawisan, ay nagawa pa rin itong magtanong. Ngumiti siya. Oo, anak. Sagot niya. Hinawakan niya ito sa kamay at inalalayan pa upo sa isang stall na katabi kung saan siya naupo rin. Ayos ka na ba, ate? Gusto mong dalhin ka namin sa ospital? Nilingon niya ang gwardya. Yun ang sumaklolo sa kanya kanina. Bata pa ito. Siguro nasa 21 hanggang 23. Ayos na ako. Maraming salamat, sir. Nahihiya siyang nayuko. Ayos lang. Magpahinga muna kayo dyan. Saka na kayo tumuloy sa loob kapag nakapagpahinga ka na. Baka sa sobrang pagod kaya ka na dismayo. Hindi na siya sumagot. Ngiti na lamang ang nagawa niya. Daniel, palabas na si Boss Walder. Bantayan mo. Natigilan siya dahil sa narinig. Walder? Parang narinig na niya ang mga salitang yun. Ngunit hindi niya malaman kung saan. Muling kumirot ang ulo niya. Kaya pinigilan ni Yana na mag-isip. Mama, ayos ka lang po ba? Lalo pa nang tiningnan siya ng bata. Natatakot ang mukha nito at halatang kinakabahan. Ayos lang, Anesia. Pagsisinungaling niya, kahit medyo sumasakit ang ulo niya. Good morning, boss. Bati ng dalawang gwardya na nasa labas ng guardhouse. Tumayo si Anesia at sumilip sa may pintuan. Nakita niya ang pagkaway ng bata. Siguro ay kilala nito ang dumaang sasakyan. Hindi na siya tumayo upang tignan kung sino iyon. Medyo masakit pa kasi talaga ang ulo niya. Nang makapagpahinga ay tuloy na sila sa paglalako. Mag-aalas 9 na at mainit na rin. Mabuti na lamang at may mga malalaking akasya na nasa gilid ng kalsada papasok ng subdivision. Halos bawat madaraanan nila paloob ng lugar ay maraming kahoy. Napakaganda ng bahaging iyon, lalo pa't panahon ng pamumulaklak ng mga kahoy. Parang cherry blossom. At sa bawat pag-ihip ng hangin ay saka naman maraming nauhulog mula sa puno. Tuwang-tuwa ang anak niya. Tinitignan lamang niya ito ng tahimik habang nakadipa at umiikot-ikot sa ilalim ng mga nauhulog na bulaklak. Kulay pink ang kulay niyon at alam niyang paboritong kulay ng mahal niya. Ang ganda, napakaganda ng anak niya. Kahit hindi kagandahan ang suot nitong bestida. Kahit pinaglumaan lang ito ng iba, para sa kanya ay napakaganda niyon dahil anak niya ang may suot. Tumapat sila sa isang malaking bahay. Anesia, halika anak. Bulong niya upang hindi mabulabog ang mga tao. Karamihan ay mga kasambahayang nakikita niya sa labas. Mga nagwawali sa mga ito ng mga dahon at bulaklak ng mga puno. Manang, gulay ho! Nakangiti niyang alok sa may edad na babae. Tumigil ito sa ginagawa. Gulay lang ba ang tinda mo? Hindi ho. May mga kakanin din ho, Manang. Bili na ho kayo. Lumapit ito at iniwan ang ginagawa. 4 na kutsinta ang akin. Gutom na ako eh. Anito, ibinaba niya ang basket. Naroon ang mga kakanin. Ang bilao na nasa ulo niya ay binabaring niya. Naroon naman ang mga gulay niya.
sa gilid ng kalsada. "Tabi ka anak." Aniya nang makitang panay ang talo ng bata dahil sa mga bulaklak ng akasya na patuloy na nauhulog. "Ikaw lang po bang kasambahay dito, Manang?" Aniya nang maipasok sa roll bag ang binili nito. "Tatlo kami rito, saglit na tatawagin ko." Halatang mabait ang may edad na babae, pero lagi na lang niya itong nauhuli na nakatitig sa kanya. Bakit naman kaya? "Oh, bili na kayo. Walang libre-libre ngayon ha?" Anito nang makalabas ang kasamang dalawa. Mas bata rito ang dalawa. Tinignan muna siya bago ang mga paninda niya. "Puto lang sa akin, miss, at 3 palitaw. Kutsinta na 1 supot at pusing na 2 ang akin." Ani naman ang isa pa. Nasa 50 piraso ang dala niyang kakanin. Bawat supot ay may 5 piso siya. Alam niyang kaunti lang ang kikitain, pero wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gawin ng lahat. Dahil hindi na pwedeng mag-inarte ngayon. Sa hirap ba naman ng buhay, magagawa mo pang mag-inarte? Ano ang kakainin mo at ng pamilya mo kung mapili ka ng trabaho? "Salamat ho." Sa huli ay tumalikod na sila, pero ang matanda ay nauhuli niya pa rin nakatingin sa kanya kahit medyo malayo na sila. Parang may kakaiba sa babaeng kasambahay na yon. Nasa pang-anim na malaking bahay na sila, pero nalula siya dahil hindi iyon bastang bahay lang, dahil mansyon iyon. Napakalaki niyon. Yun na siguro ang pinakamalaking bahay sa subdivision na yon. Nakakalula. Kombinasyon ng itim at puti ang pintura mula sa gate na bakal hanggang sa buong lugar. "This is our home, honey." Mabilis niyang naibaba ang dala dahil baka mahulog na naman. Sumakit muli ang ulo niya nang makarinig siya ng pamilyar na tinig mula sa kawalan. Napapapikit siya dahil sa sobrang sakit ng ulo niya. "Miss, ayos ka lang?" Nakita pa niya ang paglabas ng isang guard mula sa gate. "Mama!" Huling narinig niya bago siya muling nawala ng ulirat. Nagising si Yana sa isang silid. Maayos ang loob niyon. Puti ang kulay ng pintura. Sigurado siyang hindi ospital iyon. Kinusot-kusot niya ang mga mata. Saka siya dahan-dahang naupo sa kama. Ang anak niyang si Anesha ang unang pumasok sa isip niya. Kaya naman agad siyang tumayo sa kinauupuan at lumabas ng pintuan. "Mama!" Lumagapak ang pinto nang buksan niya. Kaya biglang napalingon ang anak niya na naroon lang sa labas ng pintuan. "Anak, nasaan tayo?" Aniya, napakaganda roon. Alam niyang nasa likod sila ng bahay. Dahil paderang makikita niya, 6 na metro siguro mula sa kinatatayuan niya. Tumayo ang bata. May hawak itong kwintas na gawa sa bulaklak ng santan flower. Kulay pink ang santa na manaka-nakalang talaga niyang makita. "Ito mama, para sa'yo yan." Bukod sa kwintas na gawa nito, ay may bracelet din. Natutunaw ang puso niya dahil sa anak niyang ito. Napaka-inosente pa talaga ng mahal niya, pero nararanasan na ang mga hirap sa buhay. Naaawa siya, sobrang awa siya sa anak niya. Napakabata pa nito para danasin ang hirap sa araw-araw. Sa edad nitong 4 na taon, alam na nito ang masalimuot na buhay. Kung minsan noon, lugaw na lamang ang pinagsasaluhan nila, maitawid lang ang kalam ng sikmura. Minsan pa, tinapay ang hapunan nila. Kaya nga kailangan talaga niyang magpursige dahil wala siyang aasahan. Wala silang aasahang mag-iina, kundi ang kani-kanilang mga sarili. "Salamat anak." Ngumiti siya matapos simpleng pahiri ng luha. Hindi niya napansin na naiyak na pala siya habang pinagmamasdan ang nakangiti niyang anak. Nang mailagay yon sa leeg niya at braso, ay muli itong nangusap. "Saglit lang mama, tawagin ko lang ho si Manong Danny. Sabi niya ho puntahan ko siya kapag gising ka na." Pipigilan pa sana niya ang anak niya nang tumakbo na ito paalis. Habang naghihintay ay nagmasid siya sa paligid. Ang mga bulaklak doon ay mga paborito niyang klase ng halaman. Ang santa na pink, ang roses na nasa unahan at ang mga puno ng atis na paborito niyang prutas. Dahan-dahan siyang humakbang. Paglabas niya sa likuran ng pader ng kwarto ay guardian ang tumambad sa kanya. "Napakaganda!" Sa sobrang pagkamangha ay naibulalas na lamang niya iyon. Ang dark red roses, pink, white at orange roses,
ay magkakatabing nagpaparamihan ng bulaklak. Ito ang paborito niyang bulaklak sa lahat. Para siyang nasa paraiso habang inaamoy ang bawat isa sa mga iyon. Napakayayabong ng mga iyon at ang mga bulaklak ay napakagaganda at ang lalaki pa. Mama! Natigil lang siya sa pag-amoy ng mula sa likuran ay narinig niya ang tinig ng kanyang anak. Nang lingunin niya ay may kasama itong lalaki. Siguro nasa 50 na. Pasensya na ho. Aniya ng seryoso itong nakatitig sa kanya. Ayos na ba ang pakiramdam mo, Yana? Nagulat siya nang tawagan siya nito sa kanyang pangalan. Ay, oo nga pala. Sinabi ni Anesia ang pangalan mo, kaya alam ko, iha. Ngumiti siya, kaya pala. Halika, kumain ka muna. Kumain ang anak mo. Tanghali na kasi at baka dahil sa pagod kaya ka nahimatay sa tapat ng gate. Anito, tatanggi pa sana siya nang biglang kumulo ang sikmura niya. Huwag kang mag-alala, wala ditong ibang tao maliban sa akin at sa kasambahay. Sinundan pa nito iyon, kaya sumunod siya kaagad. Sa likod sila dumaan patungo sa kusina. Pinagsalin siya ng kanin ni Manong Danny. Kumuha rin ito ng ulam sa fridge at mabilis iyong ininit. Ako nga pala si Danny, 2 taon na akong nagtatrabaho rito. Tumangu-tangu lamang siya. Pero nang makita niya si Anesia na patungo sa dining, ay agad niya itong tinawag. Hayaan mo na, si Nora lang naman at ako ang nandito. Anito at inilapag ang ulam sa harapan niya. Sige na, kumain ka na. Nakadalawang subo pa lamang siya nang patakbong bumalik sa Anesia sa kusina. Mama, bilis, halika, may kamukha ka doon sa painting. Anito na kinagulat niya. Hi Siron, salamat naman at pinaunlakan mo ang date na to. Malambing na wika ni Lucille sa kanya. Tumawag ito kanina na pupunta raw ito sa mansyon at dahil ayaw niyang may kung sinong basta-basta na lamang bibisita roon, ay siya na nakipagkita sa babae. Anong importante ang gusto mong pag-usapan, Lucille? Ngumiti ito at lumingki sa braso niya. Huwag ka namang magbadali, kumain muna tayo. In-order ko mga paborito mo. Iginiya pa siya nito paupo sa two-seats na kinuha nito para sa kanila. Nasa isang 5-star restaurant sila sa Quezon City. Pumayag siyang magkita sila dahil may importante raw itong sasabihin tungkol sa kapatid nitong si Isabel na asawa niya. May mga importante siyang ginagawa, pero dahil tungkol sa asawa niyang sasabihin ito, kaya minadali niyang makarating dito. Just tell me, Lucille, marami akong trabaho at wala akong oras para makipaglukuhan sa'yo. Baritonong tinig na nagpangisi sa dalaga. Oh, come on, Siron. Kahit saglit lang naman. Isa pa, ako ang una mong nakilala kaysa sa ate ko, hindi ba? Kaya wala naman sigurong masama na makita ka at makadate kahit saglit lang. Mukhang alam na niya ang talagang nais nito. I don't have time for this. Malamig na wika niya. Kahit noon pa, ay alam niyang may gusto ito sa kanya. Siron naman, please naman, kahit sandali lang oh. Pinigilan pa siya nito. Hinawakan siya ni Lucille sa braso, ngunit isang masamang titig ang pinakawalan niya. Stop it, Lucille. Agad siya nitong binitiwan. Bakit ba napakamanhid mo, Siron? Alam mo kung anong nararamdaman ko sa'yo noon pa man, at patay na si ate. Kaya bakit hindi mo bigyan ng pag-asa ang pagmamahal ko sa'yo? May ilang customers ang nabaling ang atensyon sa kanila nang lumakas ang tinig nito. Mukhang mag-iiskandalo pa si Lucille dahil lamang sa sinabi niya. Siron, patay na si ate, kaya bakit ka pa rin umaasa? Masasaktan ka lang. Gusto kong mag-move on ka na sa kanya. Dahil 4 na taon nang lumipas, hindi na siya babalik. Sigurado ako dun. Lumapit siya rito. Isabel is not dead. She's alive. At itong tandaan mo, kahit habang buhay pa ako maghintay, ay gagawin ko. Hanggat walang bangkay niya, hindi ako magsasawang maghintay. At itigil mo na ang kahibangan mo, Lucille. Mahiya ka sa pamilyang kumupkup sa'yo at bumuhay sa'yo. Maring usal niya bago ito tuluyang tinalikuran. Samantala, namamangha naman si Yana sa nakikita. Napakalaking portrait niyon na kamukhang kamukha niya. Nakasabit sa itaas ng wall bago ang unang baitang ng hagdan, paakyat sa 2nd floor. Nang balingan niya ang katabi ng babae sa larawan,
ay muli na naman siyang nakaramdam ng pagsakit ng ulo. Animoy binibiyak iyon sa sobrang sakit. Yana, ayos ka lang. Mama! Maagap naman si Manong Danny, kaya agad siyang nasalo sa pagkakabuwal sa sahig. Inalalayan siya paupo sa sofa. Nakasunod si Anesia at umiiyak na ito. Kahit sobrang sakit ng ulo niya, ay nagawa pa niya itong tawagin. Lumapit naman si Anesia habang nagpupunas ng mga luha gamit ang palad. Bakit anak? Malumanay niyang tanong. Patuloy sa pagpitik ang sakit sa ulo niya, pero pinipilit niyang ikalma ang sarili. Napapangiwi siya pero tinatago niya iyon sa bata. Baka po kasi iwanan niyo ko, Mama. Baka po may sakit kayo, Mama. Wala tayong pera pampagamot sa'yo, Mama. Paano ka gagaling kapag may sakit ka? Huwag mo kong iiwan, ha, Mama? Humihikbing usal nito. Hindi yan. Sigurado'y pagod lang ang mama mo, Anesia. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Si Manong Danny ang sumagot. Mukhang alam nito na pinipilit lang niya ang sarili. Danny, kanina pa ako nagdo-doorbell. Hindi mo man lang binubuksan ng gate. Sabay-sabay silang napatingin lahat sa matandang babae. Nakakapasok lamang ng main door habang nagsasalita. Halatang galit ito sa tono ng tinig. Pasensya na, Nora at... Pero hindi na natapos pa ni Manong Danny ang sasabihin nang dire-diretsyong pumasok si Nora. Naibaba pang bigla mga dala nang makita siya. Nanginginig ang mga kamay habang palapit sa kanya. Imposible! Ma'am Isabel! Nanginginig na nangusap ito habang hawak ang magkabilang pisngi niya. Ang init yata ng ulo. Pagod na ibinagsak ni Cyrone ang katawan sa sofa. Matapos kasi sa restaurant, ay nagpasya siyang dumiretso sa bar ni Johan. Masyado na siyang stress nitong mga nakalipas na araw dahil sa mga kasapi niya na hindi marunong makinig. Bukod sa mga atavyo, may nasangkot na naman sa iligal na gawain na kasama nila sa organisasyon. Kailangan ba niyang ulit-ulitin na hindi pwedeng masangkot ang mga sangay niya sa mga ganong gawain? Ang deal na nais ng Salcedo Group sa Atavio Industries ay naayos na niya dahil iligal ang mga produkto at mga ginagawa ng bawat kumpanyang iyon. Oo nga, sabihin na nating isang malaking korporasyon ng Salcedo. Pero itinatago lamang ng management ang totoong produkto sa paggawa ng mga laruan. Alam niya ang hidden product na natatago sa bawat piraso ng teddy bears. Kaya nga ayaw niyang matuloy ang deal na yan sa pagitan ng dalawang kumpanya. Kaya pumasok siya at pumagitna. Dahil oras na magkampihan ng dalawa sa paggawa ng mga ganitong klase ng gawain, siguradong hindi niya mapipigilan agad. Mahirap kalaban ng mga ito. Oras na magsanib puwersa. Kaya inayos niya kaagad. Ngunit muli ay nabalitaan niya na ang Atavios Industries ay patuloy pa rin sa ginagawa. 2 warning na ang ginawa niya. Sapat na siguro iyon para ipasa sa tagalutas ang mga problema. Bilang mafia boss, tungkulin niyang isaayos ang lahat. Ang pumagitna sa bawat member ng samahan. Ngunit ang ginagawa ng mga ito ay parang ginagawa na lamang sangkalan ng organization para magawa nila ang mga nais. Ipapasa na ba natin? Isang lagok ang ginawa niya bago sumagot. Yeah, hindi na nila ako masisisi kung mawala sila sa mundong ito. Dahil ilang ulit ko na silang binalaan. At kapag nagpatuloy ito, ako ang malalagot sa batas. Ang organization na to ay hindi laro lamang at mukhang hindi nila alam yun. Kaya oras na rin para balaan ang bawat member ng samahan. Sige, sasabihin ko kay Bardon mamaya para maayos niya agad. Naupo ito sa tabi niya. Gusto mo ba ng babae? Buntong hininga ang ginawa niya bago nilagok ang natitirang laman ng kanyang baso. No, babae na ang iniwasan ko sa labas. Hanggang dito ba naman? Natawa si Johan. Fine, masyadong loyal sa asawa. Sana lang talaga ay makita mo na. Muli siyang nagsali ng alak sa baso at sunod-sunod iyong tinungga. Pero mukhang hindi na kontento si Cyrone, kaya ang bote na lang ang tinungga niya. Ano ka mo, Nora? Nabatukan nito si Danny dahil sa katangahan. Ayan, nakikita mo ba yan, Danny? Bulag ka ba, ha? Hinawakan ni Nora ang ulo nito at itinapat iyon sa malaking portrait. Ilang beses na napakurap si Danny at sa huli ay tinitigan siya. Oo nga no.
Muli itong binatukan ni Nora, kaya napakamot ito ng ulo. Ma'am, hindi mo ba talaga natatandaan? Ito ang mansyon na pinagawa ni Sir Siron sa'yo. Regalo niya ito matapos ng kasal ninyo noong January 4, 2020. Tahimik lamang siya dahil anong isasagot niya dahil ni isa ay wala siyang maalala. Baka ibang tao ho, baka kamukha ko lang ho ang nasa. May korteng puso ka ho na tattoo sa gilid ng binti mo. Nakasulat doon ang inisyal mo at ni Sir Siron. Ipinakita mo sa akin yun noon, ma'am. Doon siya nagulat dahil totoo ang sinasabi nito. At ma'am, paborito niyo po ang atis. Kaya nagpabili pa si Sir ng puno ng atis at itinanim dyan sa likod ng mansyon. Ang paborito niyo pong bulaklak ay mga roses na Sa ikatlong pagkakataon ay muli na namang sumakit ang ulo niya at mas matindi iyon kaysa sa una. Mama! Tulungan niyo po si Mama! Tulungan niyo po ang mama ko! Hindi na niya magawang patahanin ang pag-iyak ng kanyang anak dahil nalalabo na ang kanyang mga mata. Dani! Bilis! Buhatin mo si Ma'am! Tatawagin ko si Sir Siron! Bakit ba kasi puro sila Isabel? Isabel dito, Isabel doon. Hayop ka talaga, Isabel. Hindi ko hahayaang makita ka ni Siron. Padabog na pumasok siya sa sasakyan. Nang maisara ni Berting ang pintuan, ay pumasok naman ito sa driver seats. Senyorita, saan ho tayo? Basta, mag-drive ka na lang. Aniya, kailangan niyang malaman kung saan nakatira si Isabel. Sigurado siya na doon lang iyon malapit, kung saan kamuntik nang masagasaan ni Berting ang bata. Napaisip siya, mukhang anak iyon ni Isabel at ni Saya. No! Mas dapat palang hindi kayo magkitang dalawa. Senyorita, may kausap po kayo. Inis niya itong binalingan. Pwede ba? Manahimik ka na dyan at mag-drive na lang. Gurang na to. Napangiwi si Berting dahil doon. Di bale ng gurang, huwag lang sira ang ulo na kinakausap ang sarili. Bulong pa nito at napahagikik. Ako bang tinatawanan mo, Berting? Hindi ho, senyorita. May naalala lang ho ako nakakatawang bagay. Anito, inis na nga siya, binubwisit pa siya ng matandang driver na to. Nang mapadaan sila sa pamilyar na kalye, ay pinatigil niya si Berting. Anong gagawin natin dito, senyorita? Basta, sige na, mauna ka na at pagbuksan mo na ako ng pinto. Huwag puro tanong, sumunod ka na lang. Aniya, natahimik naman ito at nauna nang lumabas. Oras talaga na makita niya si Isabel, tutuluyan na talaga niya ang babaeng yun dahil yun lang naman ang dahilan kung bakit itsapwera siya sa lahat ng bagay. Ang hindi nito alam ay naunahan na ito ng tadhana. Sir, si Ma'am Isabel po. Si Ma'am Isabel po, sir. Nanginginig na umiiyak si Manang Nora habang kausap niya ito sa cellphone. Manang, what happened? Sabihin mo ng maayos, hindi kita maintindihan. Napatayo na siya sa kinaupuan. Maging si Johan ay nakinig na rin sa usapan. Lumapit ito para marinig ang sinasabi ng matanda. Nakita na po namin si Ma'am Isabel, Sir Siron. Napahagulol na ito. Hindi siya nakasagot dahil natulala siya sa kinatatayuan. Nabitawan na rin ni Siron ang hawak na phone. Mabuti na lamang at nasalo ni Johan. Ano ka mo? Si Isabel, na asawa ni Siron. Opo, nasa ospital kami, sir. Pumunta kayo rito. Dali, bilisan po ninyo, sir. Narinig niya iyon, kaya mabilis niyang kinuha ang phone na hawak ni Johan at agad na tumakbo palabas. Update please. Sigaw pa ng kaibigan niya bago siya tuluyang nakalabas ng opisina nito. Habang patungo sa ospital na itinext ni Manang Nora, ay hindi siya mapakali, ni hindi siya makapag-drive ng maayos. Hindi pa naman siya lasing pero parang nanginginig ang mga kamay niya. Isabel. May pumatak ring luha sa mga mata niya. Kahit nanginginig at kinakabahan, ay mas binilisan niya ang pagmamaneho upang makarating agad sa ospital. Sana talaga ay hindi nagkakamali ang kasambahay niyang si Manang Nora. Where's the emergency room? Matatag at hingal na tanong ni Siron sa information desk. Wait lang po, sir, may... I said, where is the fucking emergency room? Here! Mabilis na umalis sa harapan ng computer ang isang nurse at itinuro ang daan patungo sa emergency. Liko lang po kayo sa unang pasilyo sa kanan at diretso na lang ho, sir. Hindi na siya sumagot.
Mabilis na tinakbo ang tinuro ng nurse. Habang patungo sa emergency, ay samot-saring emosyon ang bumabalot sa kanya ngayon. Tama nga ba? Nakita na nga ba talaga ni Manang si Isabel? Ang asawa niya na matagal nang nawawala? Hindi siya makapaghintay na mabigyan ng kasagutan ng lahat ng mga iniisip. Habang naghihintay si Manang Nora sa labas ng ER, ay lumabas naman saglit si Manong Danny para bumili ng inumin. Kasama nito si Anesia na naghahanap kanina ng tubig. Siguro'y dahil sa pag-iyak ay nauhaw na ito talaga. Manang. Lumingon agad si Manang Nora sa kanya. Tumayo ito sa kinauupuan at lumapit sa kanya. Where is she? Nasa loob pa ho, sir. Ani ng matanda. Lumapit si Siron sa saradong pinto at dumungaw sa loob niyon. Ngunit nang mapansin ng nurse, ay hinawi nito ang kordina mula sa loob. Aanhin pa pala ang maliit na kwadradong bintana sa may pintuan, kung tatakpan rin pala ang mga yun. Wala siyang nagawa kundi ang muling lumapit kay Manang Nora. Paano niyo siya nakita, Manang? Isang hingang malalim ang ginawa nito bago nagsimulang magkwento. Tutok na tutok si Siron habang nagsasalita ang matandang kasambahay. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay napapakuyom siya ng kamao. Hindi niya alam kung nagagalit ba siya sa sarili o awa para sa asawa niya. Nang makita po niya ang portrait sa salas, ay sumakit na po ang ulo ni ma'am, kaya tinawagan ko na po kayo, sir. Ang sabi kasi ng anak niya. Natigilan siya. Anak? May anak si Isabel, Manang? Tumango ito. Opo, sir. Anak ho ninyo. Dahil ang mga mata, kulay ng buhok, ilong, bibig, ay sa inyo ho nakuha ng bata. Hindi nga ho ako makapaniwala eh. Tumayo siya at inilibot ang mga mata. Nasaan siya, Manang? Ngumiti ito. Kasama ho ni Danny. Bumili ng tubig sa labas. Nauuhaw raw kasi si Anesia. Muli ay nagulat siya. Babae ho ang anak namin. Para siyang maluha-luha sa tuwa. Parang nabigyang katuparan ang matagal na niyang pangarap. Opo, sir. At napakaganda pong bata. Manang Nora, hindi pa po ba lumalabas ang mama ko? Otomatiko siyang napalingon nang marinig ang matinis na boses na iyon. Hello po! Kumaway pa ito sa kanya. Nagulat siya, gulat na gulat, dahil nakita na niya ang batang ito ng 2 beses. Bakit po kayo nandito, sir? Takang tanong nito. Nagkatinginan si Manang Nora at Manong Danny. Lumapit siya at isa-isang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya ito inaasahan, hinding-hindi. Hi, sweetie. What's your name? Ngumiti ang bata at hindi nga maipagkakaila na siya nga talaga ang ama. Ibig sabihin ay buntis si Isabel nang madisgrasya sila 4 na taon na ang nakakalipas. Ako po si Anesia at nasa loob po niya ng mama ko, sir. Hindi na niya napigilan ang sarili at nayakap na lamang niya ang kanyang anak. Sir, bakit po? Tanong nito nang mapasubsob sa balikat nito si Siron. Napaiyak na siya dahil sa sobrang habag sa anak. Sa muka, sa kasuotan at sa suot na tsinelas, parang napupunit ang puso niya kung bakit hindi niya agad nakita ang asawa. Sana ay hindi ganito ang kalagayan ng mag-ina niya. This is his fault. Anesia, si Sir ang papa mo. Sumabat si Manong Danny, kaya tumaas ang kamay ni Manang Nora at agad itong pinektusan. Aroy! Reklamo nito. Kumawala siya at luhaan ang mga matang tumingin sa kanyang anak. Ikaw po ang papa ko? Mahina at putol-putol nitong tanong. Tumango siya at nakangiti. Unti-unti ring sumilay ang ngiti sa inosente nitong muka. Oo, ako ang papa mo, anak. Patawarin mo si papa kung hindi ko kayo agad nakita. Habang nagpapaliwanag, ay muling pumatak ang mga luha niya. Napuwing din po ba kayo? Kasi kapag ganyan po sabi ni mama, napuwing lang daw siya. Wala siyang sagot. Tanging mahigpit na yakap lamang ang ginagawa niya upang kahit papaano ay mapawi ang ilang taong pangungulila sa kanyang mag-ina. Isabel. Pangalan lamang ng kanyang asawa ang tangi niyang nabanggit. Nang pinagmamasdan nito habang inilipat sa private room na inilaan para rito. Ang asawa niya, ang pinakamamahal niyang asawa, ay eto nga. Papa, anong nangyari kay mama?
Bakit tulog pa rin po siya? Kasi po kapag sumasakit ang ulo ni Mama, hindi naman siya natutulog eh. Tanong ng inosenteng bata na buhat-buhat niya. Lagi bang sumasakit ang ulo ng mama mo, anak? Sunod-sunod ang pagtango nito. Ibig sabihin ay matagal na itong nagtitiis. Ang sabi ng doktor ay may amnesia ang asawa niya. At dahil sa mga epekto ng mga alaalang pumapasok sa isip nito, kaya sumasakit ang ulo at nahihimatay ito. Kumuha siya ng specialist sa mga ganitong kaso para matulungan agad ang asawa niya. Kaya pala hindi ito bumalik dahil hindi na nito naaalala ang lahat tungkol sa buhay nito noon. Sa ngayon, hayaan na lamang muna ninyong makapagpahinga ang pasyente. Magigising din siya in no time. Thanks, Doc. Nakipagkamay ito bago tumalikod. Bumaba si Anesia at lumapit sa mama nito. Tahimik lang ito at mukhang narinig naman ng kanilang anak ang sinabi ng doktor. Pansin niya na marunong nang makinig, maawa at masakta ng anak niya. Siguro'y dahil sa mga pinagdaanan nito, kaya iyon nangyari. Pero ngayon, tutuldukan na niya ang paghihirap na iyon. Hindi na niya hahayaang maghirap pa ang kanyang mag-ina. Umuwi muna sila Manang Nora at Danny para kumuha ng mga gamit na magagamit dito sa ospital. Pero bago iyon, ay nagpabili muna siya ng mga gamit na may susuot ni Anesia. Pinaliguan muna niya ito habang tulog ang asawa niya. Papa, magkamukha tayo. Hinawakan nito ang pisngi niya. Oo anak, magkamukha nga tayo. Dati ko pang tinatanong si Mama kung sino ang papa ko. Ang sagot ni Mama hindi niya alam, kaya hindi na ako nagtatanong. Habang sinasabunan niya ang buong katawan nito, ay panay ang kwento ng kanyang anak. Bibong bata si Anesia at marunong na rin magkwento ng kung ano-ano. Napakasaya niya dahil nakita na niya ang pamilyang matagal na niyang hinahanap. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala. Really? Nakangiting sagot niya. Opo, at alam po ni Papa, favorite ko po ang fried chicken. Kaso kung minsan lang po kami makabili ni Mama. Alam mo po ba, yung nakita mo po ako dun sa bahay ni Senyora Lourdes, Papa? Oo, bakit? Anong nangyari dun anak? At bakit nga pala kayo nandun ng mama mo? Binabanlawan na niya ito. Hindi niya binayaran si Mama sa paglalabada. Umiiyak si Mama kasi sinabihan siya na putok ako sa buho ng mama ko. Ano po yun? Nag-igting ang bagang niya sa narinig. At ano pa anak? Pero pilit niyang pinipigilan ang galit. Mukhang may rason na talaga siya para patayin ang tuluyan ng mag-asawang yun. Sabi pa niya kung sino-sino daw pong pumapatong kay Mama para daw po kumita ng pera si Mama. Lumabas sila ng banyo. Pilit siyang ngumiti kahit sa loob ay parang sasabog na siya sa galit. Bad yun anak, huwag mong sabihin yun kasi hindi ganun si Mama mo, okay? Opo, alam ko naman po yun Papa. Alam ko rin na pagod si Mama araw-araw sa paglalabada. Kung minsan naglalako kami ng gulay at kakanin at minsan nagbebenta kami ng mga basahan sa palengke. Sa mga narinig niya ay parang dahan-dahang dinudurog ang puso niya. Lahat ng iyon naranasan ng mag-ina niya. Habang binibihisan niya ang anak ay nanlalabo ang mga mata niya. Parang maiiyak na naman siya. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo sa anak ko? Biglang nagulat si Siron nang may magsalita sa likuran niya at hinampas siya nito ng unan sa likod. Mama, gising ka na! Pinahid niya ang namumuong luha sa kanyang mga mata at imbes na magalit sa asawa, ay niyakap niya ito. Yakap na hindi niya nagawa ng ilang taon. Nagulat na lang din si Yana nang gawin iyon ni Siron. I'm sorry, honey. At nang marinig ang tinig nito, ay bigla na lamang siyang natigilan dahil ang boses na naririnig niya sa tuwing sumasakit ang ulo niya at ang boses ng yumakap sa kanya ay magkatulad. What? Napasigaw si Lucille sa mga narinig. Kahapon pa niyang ipinapahanap ang babaeng yun. Tapos malalaman niya na nasa ospital ito kasama ni Siron. Paanong nangyari na nakita nito kaagad ang asawa? Pasensya na ma'am, sinasabi ko lang kung ano ang totoo. Nakayukong usal ng inutusan niyang tauhan para ipahanap si Isabel. Shut up! Get out of my sight now! Parang gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala sa galit. Nagsisimula pa nga lang siya na kunin ang loob ni Siron
Tapos malalaman niyang bumalik na pala ang babaeng iyon? Opo, ma'am. Opo. Walang lingong lumabas ang lalaki at doon na siya nag-umpisang magwala. Ang mga gamit sa mesa ay isa-isa niyang ipinagbabato sa pader. Ang mga aklat, mga vase at kung ano-ano pa ay tinatapon niya na wala ng bukas. Walang pagsidla ng galit niya. Sobrang galit siya. Paano na niya makukuha ang lalaking nais? Kung bumalik na ang panira sa lahat ng balak niya, paano na siya ngayon kung ganun? Nang may maalala, agad niyang kinuha ang cellphone na tumilapon din sa lapag. Umaandar pa naman, may hinanap siyang numero sa mga contacts at idinayal iyon. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi siya sumagot. Nag-aalangan talaga si Yana dahil ni isang alaala sa taong nasa gilid niya ay wala siyang matandaan. Maliban na lang sa tinig nito na malimit niyang naririnig. May mga ipinapakita na itong mga larawan nung wedding daw nila at lahat ng mga alaalang naroon siya. Oo nga, kamukhang-kamukha niya ang babae sa mga larawan. Pero kahit na, nag-aalangan kasi talaga siya. Pero sa tuwing nakikita niya si Anesia na masaya kasama ang lalaki, ay hindi niya maiwasang ngumiti. Hindi nga lang niya pinahahalata. Baka kasi kung anong isipin nito. Ayos na, salamat. Mahinang sagot niya. Simula nang narito siya sa ospital, si Cyro nang nag-aalaga sa kanya. Ito rin ang gumagawa ng lahat, lalo na sa pag-aalaga kay Anesia. Mahirap umasa, baka kasi kapag naniwala siya, sa huli ay hindi pala siya iyon. Pero sana talaga ay siya si Isabel na sinasabi nito. Bukas, pwede na raw tayong umuwi, sabi ni Doc. Malumanin nitong wika. Ngumiti lang siya dahil parang nahihiya talaga siya, lalo na at mataman kung pagmasdan siya nito. Kung minsan ay yayakapin o hahaplusin ang buhok niya. Nakakagaan niyon ang pakiramdam. Natutulog na si Anesia sa sofa. Anong oras na rin kasi? 9:00 na ng gabi. Gusto ko nang matulog, sabi niya rito. Sige, sleep tight, honey. Kinumutan pa siya nito bago dinampian ng masuyong halik sa noo. Sana sa pagdilat niya ay maalala na niya kung sino talaga siya para hindi na siya nahihirapang mag-isip kung siya ba talaga si Isabel o hindi. Nagising si Yana dahil sa kaluskos. Tinignan niya ang wall clock sa itaas ng pintuan. Pasado 2:00 na ng madaling araw. Sinunod niyang tignan si Anesia. Himbing pa rin itong natutulog. Si Cyro nang hinahanap ng mga mata niya. Wala ito. Tumayo siya at lumabas. Baka naroon lamang. Huli ka! Ngunit may 2 lalaking nurse ang bigla na lamang humawak sa mga braso niya. At ang isa ay pilit na tinatakpan ng bibig niya ng puting panyong iyon. Nanlaban si Yana, ngunit hindi na niya kaya. Pero nang makahuma, ay nagawa pa niyang magpumiglas at sumigaw ng, "Cyron! Tuna!" Aniya, bago ng hina at unti-unting nawala ng malay. Pahakbang na si Cyron papasok ng ospital. May binili lamang siya sa labas. Pero bago siya tuluyang makapasok, ay may napansin siyang 3 lalaking mabilis na naglalakad patungo sa itim na van sa parking area. At parang may buhat ang mga ito. Bigla siyang kinabahan, pero hindi niya na iyon binigyang pansin hanggang sa nakita na lamang niyang tumatakbo si Anesia patungo sa kanya. "Papa! Bilis! Kinuha nila si Mama!" Hiyaw nito. "Bilisan ninyo!" Bulalas ng leader ng mga ito. Ngunit bago pa man makapasok ang mga kalaban sa van, ay isa-isa nang natumba ang mga ito. 2 ang nalagas nang patamaan niya sa binti. Hindi pwede sa katawan dahil may posibilidad na matamaan ang kanyang asawa. "Ibaba mo ang baril mo kung ayaw mong sumabog ang bungo ng asawa mo." Banta ng maitim na lalaking nakasuot ng nurse uniform. Dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit nang mapansin ito, ay agad siyang tinutukan ng baril mula sa di kalayuan. Sige, subukan mo." Hindi nito malaman kung sa kanya ba itututok ang baril na hawak o sa asawa niya na mukhang pinasinghot ng mga ito ng gamot pampatulog. Buhat ng isa sa mga kasamahan nito si Isabel, na animoy isang sakong palay. No choice na rin dahil hindi na makatayo ang ibang mga kasama ng mga ito. "Bilis, ipasok mo na." Utos ng maitim na lalaki. Bawat galaw ay sa kanya nakatingin ng mga ito.
Batid niyang natatakot ang dalawa, oras na gumalaw na siya. Ibaba mo na ang baril mo! Muling sigaw nito, kaya wala siyang choice kundi dahan-dahang ilapag sa simento. May dumating na 2 guard ng ospital. Siguro narinig ng mga ito ang sunod-sunod na putok ng baril. Sumenya siyang huwag tutukan ng baril ang mga ito upang hindi masaktan ang kanyang asawa. Ano, makikinig ba kayo sa kanya o papatayin kong hostage namin? Nagkatinginan pa ang mga guards bago ibinaba ng sabay ang hawak ng mga baril. Huwag kayong susunod, sabi pa nito bago sana hahakbang pasakay ng van, nang bigla niyang hinugot ang isa pang baril na nasa loob lang ng suot na suit at sunod-sunod na pinaulanan nito sa katawan. Nasa 5 bala ang tumama sa katawan nito, kaya humandusay ang kalaban sa semento na wala ng buhay. Saka siya mabilis na gumalaw upang lumapit sa van nang bigla iyong umandar. Ngunit hindi papayag si Siron na ganun-ganun na lamang makukuha ng mga ito ang asawa niya. Mabilis ang kilos ng lalaki at gulong ng van ang kanyang pinunteriya. Kaya bago pa man nakalabas ng highway ang sasakyan, ay tumigil itong bigla. Sinundan agad niya iyon at walang 5 segundo ay narating na niya ang sasakyan. Maling tao ang kinalaban ninyo, aniya, bago ipinutok ang huling bala ng kanyang baril sa mismong ulo nito. Itututok pa sana ng lalaki ang baril sa asawa niya nang maunahan niya ito. Hindi siya mafia boss, kung hindi siya buwis buhay sa araw-araw. Tumawag kayo ng pulis at paimbestigahan ang mga nangyaring to. Aniya nang makuha mula sa loob ng van ang kanyang asawa. Sir, bakit may baril ka? May kinuha ito sa wallet niya at ipinakita sa gwardya. Kaya natahimik na lamang ang mga ito at sumunod sa iniutos niya. Hanggang bukas pa sana sila sa ospital nang magpasya si Siron na iuwi na lamang si Isabel. Dahil mas safe ang asawa niya kapag nasa mansyon at mababantayan din niya ang pamilya. Ang hinala ni Siron ay isa sa mga ipinapapatay niya ang may gawa nito. Kaya kailangan niya ng dobleng pag-iingat. Salamat! Sa pagising ni Yana ay si Siron ang nabungaran niya at mukhang wala na rin sila sa ospital dahil iba na ang ayos ng paligid. Pasensya ka na, inuwi ko na kayo ni Anisha dahil hindi na safe sa ospital. Narito na kayo sa bahay natin. Huwag kang mag-alala, sa guest room ako matutulog kung ayaw mo akong katabi. Kahit nakangiti ito, ay kita pa rin niya na ang lungkot na nababalot sa mga mata nito. Sana'y bumalik na kaagad ang alaala niya dahil hindi siya pwedeng maging Isabel na sinasabi nito kung hindi siya sigurado. Ayaw niyang umasa, ayaw niyang paasahin si Siron dahil alam niyang mabuti itong tao. Good night, hon. Matulog ka na ulit. Alam kong pagod ka. Hindi siya sumagot. Hindi na rin naman naghintay ang lalaki ng sagot mula sa kanya. At agad na itong tumalikod matapos patayin ang ilaw at buksan ang lampshade sa mini table sa gilid ng kama niya. Kinabukasan ay nagulat na lamang si Manang Nora nang makita niya na nagluluto si Yana ng agahan. Mas nauna pa ito sa kasambahay. Ma'am Isabel, bakit ikaw ang nagluluto? Ako na riyan. Inagaw ng may edad na babae ang cooker na may lamang bigas. Isasalang na lang sana iyon sa rice cooker. Kagagaling mo pa lang po sa ospital, ma'am. Dapat nagpapahinga ka pa ngayon. Mag-aalas 5:30 pa lang ho. Nag-aalala nitong sambit. Nakasanayan na niya kasi ang pagising ng maaga. Mga ganitong oras kasi ay nasa palengke na sila ni Anisha para kumuha ng mga iaangkat na mga gulay. Kung minsan, patungo na sa amo na magpapalabada. Kape at pandesal sa umaga ay naitatawid na nilang mag-ina ang agahan. Pero kahit tipid sila, malusog pa rin naman ang anak niya. Dahil kung may 10 piso silang pandesal, isa lang ang kanya at ang natira ay para na sa anak niya. Kung kakain naman sila noon, kalahating cup ng kanin lang ay ayos na sa kanya at sabaw na libre sa karinderya. Hindi siya pumapayag na magutom o kulangan sa pagkain ng mahal niyang anak. Kahit sino namang nanay, kayang magtiis ng gutom, basta mabusog ang anak. Kahit sinong nanay, ibibigay ang sapat para sa anak, kahit siya ay konti lang. Makita lang niyang masaya ang kanyang anak, ay naiiyak na siya sa saya. Ganun siya, ayos lang na siya ang payat, basta malusog ang anak niya. Iyanan na lang ho,
Hindi pa naman po tayo nakakasiguro na ako po talaga si Isabel. Malumanay niyang sabi nang makapaghugas ng kamay sa lababo. Ma'am, kahit itangginin niyo, kayo ho talaga si Ma'am Isabel. Ang mga sinabi ko sa inyo, di ba? Napatunayan ninyo. At baka gusto niyo pa hong isalaysay ko pa sa inyo ang lahat. Kung anong pagkain ng allergy kayo at kung anong ulam ang paborito ninyo. Gusto ho ninyo ng strawberry cake, pero ayaw niyo pong kumain ng strawberry na prutas. Oo nga, tama nga si Manang Nora. Ayaw niya ng strawberry, pero sa tuwing bibigyan siya ng amo niya, nung pinaglalabhan niya, ay kinakain naman niya. Sarap na sarap pa nga sila ni Anesia. Ma'am Isabel, bakit hindi niyo ho kayang bigyan ng pagkakataon si Sir Siron na ipakita sa inyo na siya talaga ang asawa mo? Nag-isip siya. Hindi naman mali ang mga sinabi ni Manang. Sadyang nahihiya lamang siya dahil hindi niya alam kung paano ito kauusapin. Tulog pa si Anesia at hindi pa naman bumababa si Siron. Kaya nag-ikot siya sa buong hardin. Ang ate sa likod ang una niyang pinuntahan. Maraming bunga iyon at ang lalaki pa. Malaki naman ang puno niyon at hindi naman masyadong mataas kaya inakyat na niya. May isang malaki sa pinakaibabaw kaya pilit niyang inunat ang braso. Pero hindi niya maabot kaya mas lumapit pa siya roon. Ma'am Isabel, Diyos ko po! Pero sumigaw si Manang Nora kaya siya nagulat ng husto. Hindi na rin niya naabot ang sanga sa mismong ibabaw kaya bigla na lang siyang nahulog. Gotcha! Pero nang marinig niya ang tinig ni Siron, ay napatingin siya rito. Nasalo pala siya. Nagulat talaga siya at kabang-kaba rin, kaya hindi na niya napigilang mayakap ang liig nito sa sobrang tuwa dahil sa pagsalo nito sa kanya. Mama, tara na po! Nag-aalangan siya kung sasama ba kay Siron o hindi. Para kasing nahihiya siya, lalo na kanina nang yakapin niya ito. Matapos kasi ng agahan, ay nagyaya ito na pumunta sila ng mall. Silang tatlo, pero wala naman siyang pera para sumama pa. Ayaw niya namang magpalibre dahil nakakahiya iyon. Hindi pa man din siya sigurado kung siya ba talaga si Isabel. Bakit ba nagdadalawang isip siya? Bakit ba iyon na lang lagi ang pumapasok sa isip niya? Siguro dahil sobrang hirap ng buhay nila, tapos biglang ito na agad. Ang hirap naman kasing paniwalaan noon. Gustuhin man niyang maniwala, nagdadalawang isip pa rin talaga siya. Hindi pa talaga bumabalik ang alaala niya. Kung sana'y bumalik na, di sana alam niya kung saan siya lulugar. At hindi na sana siya nag-aalangan kasi alam niya na siya si Isabel. Pero hindi kaya nahihirapan pa rin siya. Pero siguro kahit sandali ay pwede niya namang akuin ang buhay ni Isabel. Hindi naman siguro iyon magagalit. Kahit isang araw lang, hindi ba? Naligo siya. Naghanap na rin ng damit sa loob ng closet. Napakarami niyon. Kumpleto mula sa undies, bestida, pantulog, panlakad. Parang lahat nga ng iyon ay panlakad dahil lahat ay bago. Kumpleto rin ang mga lotions, perfume at mga pampaganda. Pulbo lang ang ginamit niya matapos tuyuin ang mahabang buhok. Kaunting lip tint at pumili na rin siya ng maisusuot sa paa. Mula stiletto, heels, flat shoes, flat sandals, bakya. At kahit nga mga sport shoes ay meron doon. Napakayaman talaga ng may-ari nito. Kung siya man iyon, napakaswerte pala niya noon. Tila nababagot na si Anesia, kaya pinauna niya na ito. Hihintayin ka namin ni Papa sa baba, Mama. Sabi pa nito, bago lumabas ng silid. Saan na ang mama mo, anak? Kabababa lang ng anak niya. Susunod na po, Papa. Nito. Ngayon ang unang araw na lalabas sila bilang isang pamilya. At mamaya, magsasalo-salo naman silang pamilya sa isang family dinner. Natawagan na rin niya ang mom at dad ni Isabel at talagang naiyak pa ang mommy nito. Kaya nga kailangang umalis na sila ngayon dahil baka bago man ang halian ay narito na iyon. Hindi niya naman masisisi ang mga magulang ni Isabel dahil ilang taon ding tumulong ang mga ito para mahanap ang kanyang asawa. Saktong ibinaba niya ang cellphone nang matigilan siya bigla dahil sa babaeng pababa ng hagdan. Suot nito ang floral dress na off-shoulder at kulay white at maroon naman ang kulay ng mga bulaklak na nakaukit doon. Napakaganda nito. Parang gusto niyang lapitan at halikan pero pinipigilan niya ang sarili niya
Dahil ayaw niyang matakot ito sa kanya, hindi niya pwedeng biglain ang lahat dahil iyon ang bili ng doktor. Medyo nahihirapan siya pero ayos na ang ganito kaysa naman wala ang asawa niya sa kanyang tabi. Kaya niyang tiisin ang sarili basta para sa asawa niya at sa anak. Papa, natulala ka na po. Maganda po si Mama, hindi ba? Napangiti siya sa tanong na iyon ni Anesia. Oo anak, napakaganda ng mama mo. Wika naman ito. Narinig iyon ni Yana, kaya nayuko siya. Medyo nahiya siya sa papuring iyon. Sige nga, kung maganda si Mama, kiss mo siya. Parang nanlamig bigla ang palad ni Yana. Kahit kailan talaga itong anak niya, ang daming, "Ayi!" sigaw ng anak niya. Para siyang nabato-balani, nang dampian ng halik ni Siron ang nakaawang niyang labi. Let's go, honey. Ayi, sige po, Papa. Kaya ko nang sumakay mag-isa. Natawa nilang silang pareho nang tumakbo si Anesia patungo sa kotse sa unahan. Napakaganda mo. Bulong nito. Salamat. Namula pa yata siya dahil sa sinabi nito. Nayuko si Yana para itago iyon. Baka makita pa ni Anesia at magsisigaw na naman iyon. Siya nga pala, tinawagan ko na ang mommy mo. Dito sila magdi-dinner mamayahan. Pamilya? Yeah, si mom at dad at si Lucille. Sagot nito. Lahat ng ito, sir? Yeah, all of that. Pero nang ilalagay na sa counter ang lahat na nakahanger sa ladies wear, ay bigla niyang pinigilan si Siron. Why? Ang dami-dami niyan, aanhin ko yan. Saka napakarami ng damit sa bahay mo, tapos bibili ka ulit. Kahit isang taon pang hindi mag-ulit ng damit kakasya yan lahat, Siron. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ng kaharap. Ano? Aniya. Nothing. Sagot nito. Hindi na lamang niya iyon pinansin, kahit halatang nagulat. Miss, pasensya na ha, hindi ho namin yan bibilhin. Pagpigil niya sa babae, nakita niya ang pag-irap nito, pero hinayaan na lang niya. Tara na, palibhasa hindi mo alam ang buhay na walang-wala, kaya puro ka na lang gastos, kahit hindi naman kailangan eh. Mas nagulat ito nang lingunin niya. Ano na naman ang titig na yan? Bigla itong tumingin sa baba. Hawak niya kasi ang kamay nito. Hindi niya yata napigilan ng sariling mahila si Siron. Sorry. Sa huli ay sabi niya at binitawan nito. Ngunit lumapit ang lalaki at ito naman ang kumuha ng palad niya. Hindi ko pa sinabing bitawan mo ko. Doon na siya natameme. Nasa kabilang kamay lang ni Siron si Anesia at tuwang-tuwa ito habang panay ang lakad nila sa loob ng mall. Nahihiyaman pero ito kasi ang unang pasok ng anak niya sa mall. Ni minsan ay hindi sila nagawi rito dahil bukod sa wala silang pera ay hindi rin siya makapamasyal dahil kailangan niyang kumayod araw-araw para may makain kinagabihan. Papa, gusto ko po nun. Tumingin silang dalawa sa itinuro ng bata. Hindi anak, masyadong mahal yun. Aniya nang makita ang isang malaking dollhouse. Don't worry, ako na ang bahalahan. Ngumiti si Siron at kapag ginagawa nito iyon, ay para siyang nalulusaw ng dahan-dahan. May perfect palang nilalang. Isang perpektong imahe ng isang lalaki. Mula sa tangkad, katawan, kutis, buhok, at maging ang muka. Lagi na lang siyang natutulala sa tuwing ngingiti ito. Lumapit sila. Bumitaw siya sa pagkakahawak nito dahil kanina pa parang sinisilaban ng buo niyang katawan dahil sa init na dala nito. 15,000? Diyos ko naman, kamahal niyan, Siron. Bulalas niya. Natawa ang lalaki. Bakit? Lagi ka nalang natatawa eh. Nakikita mo namang ang mahal-mahal niyan. Ilang sako ng bigas at supplies ng grocery na yan. You're so cute, honey. Don't worry. Kahit buong mall pa ang bilhin ni Anesia, ay kayang-kayang bayaran ni Papa yan. Nag-appear ang dalawa, kaya natahimik na lamang siya. Siguro'y ganito talaga kapag mayayaman. Walang inaalala kahit magwalda sila ng pera. Kahit hindi naman kailangan ay bibilhin. Kahit anong matipuhan, bibilhin. Hindi kagaya nila ng anak niya na hanggang tingin na lang sila noon sa mga may pera na kayang bumili ng mga gusto nila. Salamat po, Papa. Abot tenga ang tuwa sa mukha ng bata nang may abot na ang nais nitong laruan. Matapos nila sa toy store,
ay dumiretso na sila sa isang mamahaling salon sa loob din mismo ng mall na iyon. Pero, sige na, hayaan mo na ako, okay? Kasiyahan ng puso kong maibigay ang mga bagay na matagal mong hindi naranasan, honey. Mapilit ito. Ayaw na niya sana, pero noon pa talaga ay gustong-gusto niyang pumasok sa ganitong lugar. Yun nga lamang ay pambili lang ng bigas ang kaya ng kanyang budget. This way, ma'am. May isang babae ang sumalubong sa kanya sa entrance. Dito lang kami, hihintayin ka namin, mama. Nginitian niya si Anisha bago tumalikod upang sumunod sa babae. Sa second floor ng salon sila dumiretso. Hair treatment, skin treatment at lahat na. Maging ang mga kuko niya sa kamay at paa ay nilinisan din. Parang lahat yata na nagtatrabaho roon ay siya na ang inaasikaso. Hindi na niya alam kung anong oras natapos ang mga yun. Basta ang tagal na nabagot talaga siya. Dahil maliban sa pagbabasa ng magazine, ay wala naman siyang ibang ginawa. Papa, ang tagal naman ni Mama. Baka ano na pong ginawa nila kay Mama? Puntahan na kaya natin. Ginulo niya ang buhok ng makulit na si Anisha. 4 na oras na simula nang pumasok si Isabel sa loob, pero hindi pa rin ito lumalabas. Tara na! Otomatikong lumingon ng dalawa sa dako ng babaeng nasa likod nila. Wow! Ang ganda ni Mama pa! Si Anisha ang unang nakahuma. Thank you. Aniya, tinignan niya si Siron. Hindi ito nakapagsalita dahil parang nabato-balani ng saglit. Pa? Yeah. Oo, anak. Nandito na pala si Mama mo eh. Natawa ang bata dahil sa reaksyon nito, maging siya'y nadala na rin sa halakhak ng bata. Sabi mo, Papa, super pretty ni Mama, di ba? Tango ang tanging sagot nito at napako na ang tingin sa kanya. Opo daw, Mama. Ngayon lang siya nakatawa ng malakas dahil sa kulit ng kanyang anak. Matapos nila sa mall, ay dumiretso na sila sa isang fast food na request ni Anisha. Sa Jollibee maging ito ay unang pasok din nilang mag-ina. Kaya manghang-mangha si Anisha habang nakatitig sa statue ng Jollibee. Saglit na lumabas si Tyron at may tinawagan ito sa phone. Halatang importante iyon dahil seryoso itong nagsasalita. Nakikita niya sa mukha nito mula sa salaming dingding ng fast food. Ilang sandali ay pumasok na ito. Papa, gusto ko po ng chicken. Agad na bungad ng anak niya rito. Ito na ang umorder para sa kanila. Hinayaan na lamang niya dahil kahit ano namang pagkain ay kinakain niya. Matapos makakuha ng number, ay bumalik na ito sa 4 seats table sa pinakadulo sa tabi ng dingding. Papa, alam mo po ba noon ko pa gustong pumasok sa ganitong lugar kasi malamig at mabango ang amoy, parang chicken ang amoy. Tiningnan siya ni Siron. Oo, totoo naman talaga iyon. Kaya nga napakahirap at masakit sa loob ng isang inang kagaya niya, lalo na't wala siyang sapat na pera para maibigay ang mga gusto nito. Oo, gustong-gusto niya na ibigay ang mga pagkaing hiningi ni Anisha. God knows kung ano ang pinagdarasal niya tuwing gabi na sana'y maahon sila sa hirap at maibigay ang lahat ng pangangailangan nila. Yung hindi na sila maghihirap, yung hindi na sila mag-uulam ng sabaw sa karinderya, o hindi kaya ang tinapay lamang ang hapunan, maitawid lamang ang kalam ng sikmura. Sorry. Naibulong nito sa kanya nang makitang hindi siya nakaimik at tila nahiya sa sinabi ng kanyang anak. Nang dumating ang order ay muling nangislap ang mga mata ni Anisha. 2 bucket ng Chicken Joy kasi ang mga mismong nasa harapan nito. Combo na ang in-order ni Siron at halatang hindi nila iyon mauubos sa dami niyon. Wow! Bulalas nito. Ganito pala ang pakiramdam na makita ang anak mo na masayang masaya dahil nabili nito ang gustong laruan, damit at nakakain ang paborito nitong pagkain. Walang padsidla ng saya sa puso ng isang inang kagaya niya. Habang maganang kumakain ang anak niya, tumulo ang mga luha ni Yana. Nagulat na lamang siya nang pasimpleng punasan niyo ni Siron. Mukhang siya rin ang tinitignan nito. Hindi niya napigilang maiyak. Hindi na sa sobrang hirap ng buhay nila, kundi dahil nabibigay na ng ama nito ang mga gusto ng bata. Ang tanging hiling lang niya ay sana lamang ay siya talaga si Isabel. Dahil ayaw na niyang muling maranasan ang magkaroon ng wala.
Salamat. Sabi niya rito ng mahina. Here, try this. Masarap. Pero inilahad nito ang isang drumstick. Mukhang pinipigilan siyang mag-emote. Ngumiti siya habang nanlalabo ang mga mata. Sarap po mama, di ba? Tumango siya dahil puno ang kanyang bibig. Ngunit nagulat si Yana nang itaas ni Siron ang kamay at pinahid ang tumakas na gravy sa gilid ng labi niya. Gamit ang daliri nito. Mas nag-init ang pakiramdam niya nang ang daliring galing sa gilid ng bibig niya ay diretso rin sa bunganga ng lalaki. Nahiya tuloy siya nang sabayan pa nito ng mabilisang kindat. Natawa si Anisha pero panay lang ang subo. Nang tingnan niya ay nakatingin pala ito sa kanila. Wala po kong nakita ha? Anito at muling kumagat sa hawak na manok. Shut up Lucille, bakit ba ganyan ka? Ayaw mo ba talagang malamang buhay ang ate mo? Sa huli ay nailabas din ni Doña Caroline ang mga salitang yun na kanina niya pa pinipigilan. Nagulat ang asawa niyang si Jemmy, maging si Lucille na kausap niya. Ayaw kasi nitong pumayag na pumunta sila sa mansyon ni Siron dahil niloloko lamang daw sila nito. Paanong niloloko? Gayong ilang taon na rin itong umaasa na makita ang kanilang anak. Alam nila ang hirap na pinagdaanan ni Siron dahil halos araw-araw nitong sinisisi ang sarili na sana'y ito na lamang ang nawala imbes na ang kanilang anak. Mom, paano ba kasi mabubuhay si Isabel kung... Lucille, ate mo si Isabel. Igalang mo siya dahil nakatatanda mo siyang kapatid. Maging si Jemmy ay nagtaas na rin ng tinig. Hindi talaga nila malamang mag-asawa kung bakit galit ito kay Isabel dahil kahit noon pa ay napakabuting anak ng panganay nila. Lagi na lamang itong nagpapakumbaba at nagpapatalo. Laging sinasabing ayos lang kahit na mali pa si Lucille. Ano ba? Bakit kasi puro kayo Isabel? Hindi naman talaga siya buhay. Patay na siya. Patay na. At nang sinasabi na Isabel ni Siron, peke lang yun. Peke lang. Natigil ang pagsigaw nito nang lumagapak ang pisngi ni Lucille dahil sa pagsampal na ginawa niya. Sumusobra ka na Lucille. Hindi ka namin pinalakit inaruga bilang sarili naming anak upang ganyanin mo ang sarili naming anak. Halos lumabas na ang litid niya sa leeg dahil sa sobrang galit. Kung ganon, magsama-sama kayong lahat. Bakit? Bakit pa ninyo ako inaruga ha? Kung sasaktan din pala ako ninyo ng ganito. Araw-araw niyong pinapakita sa akin at pinaparamdam na isa lamang akong ampon. Inampun niyo para lamang ipakita at iparamdam na hanggang ampun lamang ako. Anito bago sila tinalikurang mag-asawa. Lucille! Bumalik ka rito! Lucille! Ngunit hindi man lamang ito lumingon hanggang sa makalabas ito ng mansyon. Isang mahabang buntong hininga ang nagawa ni Doña Caroline nang marinig ang ugong ng sasakyan na paalis. Kahit noon pa man, lagi na lamang nagagalit si Lucille sa tuwing makikita nito na masaya si Isabel. Hindi nila alam kung bakit ito nagkakaganon, gayong napakabait naman ng ate nito. Let's go. Hayaan na lamang muna natin si Lucille. Iyon na nga lang talaga ang tangi nilang magagawa. Ma'am Isabel, nasa ibaba na po ang mga magulang mo. Kararating lang nila. Hindi niya alam kung matutuwa ba o ano dahil hindi siya sigurado sa lahat ng ito. Opo manang, lalabas na po ko. Aniya matapos magsuklay ng buhok. Kahit siya'y namamangha sa sariling ayos. Ang buhok na napakaganda ang bagsak. Kinulayan din iyon ng ash gray. Ang balat niya na kasing kinis ng labanos. Ang lahat sa kanya. Isang dress na hanggang sakong ang napili niya. Kulay pink iyon na may mga disenyong tulip sa laylayan niyon. Kinapos yata sa tela, kaya wala iyong likod. Backless ika nga. Simpleng flat sandals ang ipinares niya. Tutal, nasa loob lang naman sila ng bahay. Pagkababa niya ay naroon na si Anisha at Siron sa pinakaunang palapag. Naghihintay sa pagbaba niya. Nakangiti ang dalawa habang nakatitig sa bawat paghakbang niya. Napakaganda mo, sabi ni Siron, at isang damping halik sa likod ng kamay ang ipinagkaloob nito. Sa tuwing gagawin niyo ni Siron o may makita si Anisha na ganun ay talagang natatawa ito. Ang cute ng reaksyon ng kanyang anak. Parang napakasaya talaga nito. Anak. Ikaw nga ba talaga ang Isabel namin? Mula sa sala ay lumapit ang dalawang may edad na mag-asawa.
Dahan-dahan ang paglapit nila. Ang ginang ay umiiyak na. Para siya kapag tumanda na. Ikaw nga si Isabel. Ikaw ang anak namin. Mahigpit na yakap ang iginawad ng babae sa kanya. Mahigpit at panay pa ang hagulhol nito habang nakasubsob sa balikat niya. Isabel, kami ang mga magulang mo, anak. Wika naman ng lalaking sa banta niya ay nasa 60 na. Hindi niya alam. Wala siyang ideya pero tumutulo ang mga luha niya. Diyos ko, buhay ka nga anak. May tinignan pa ito sa batok niya at doon lang ito muling nagsalita. Isabel! Ngayon ay sabay na siyang niyakap ng dalawa. Tinignan niya si Siron. Tahimik lamang ito habang nakatingin sa kanila. Ito na ba, Siron? Ito na ba ang apo namin? Nang matapos siyang yakapin, ay si Anesia naman ang binalingan nila. Opo, Dad, si Anesia. Kinuha ito ng lalaki at niyakap din maging ng asawa nito. At may apo na kami. Hindi may pagkakailang kasiyahan sa mukha ng mga ito. Maging si Anesia ay napapangiti rin kahit halatang nagtataka. Nakahain na po ang hapunan. Ngunit bago pa muling magkaiyakan, ay lumapit na si Manang Nora. Nauna si Anesia, katabi ang asawa nito. Nasa likuran siya katabi si Siron na nakakapit sa baywang niya. At mukhang nakalimutan niyo na nga ang isa pa ninyong pamilya. Sabay-sabay na lumingon ang lahat. At ako naman si Lucille, Ate Isabel, ang papatay sa'yo. Sigaw nito mula sa labas ng pintuan ng main door. Hawak ang isang kalibre 45 na baril. Itinutok nito ang baril sa kanya at walang alinlangang kinalabit ang gatilyo niyon. No! Saktong pumutok ang armas na hawak nito nang iharang ni Siron ang sarili sa harapan mismo niya. Siron! Nang humadusay ang lalaki, ay doon lamang siya nakabawi at napasigaw. Sakto ring kumirot ang ulo niya na tila bubuka sa sobrang sakit. Honey, Han, kumapit ka. Please, huwag kang bibitaw. Isabel! Para siyang bumalik sa nakaraan, naani mo'y nakikita niya ang nangyari sa helipad. Pabagsak na sila nang bigla siyang bumitaw. Siron! Honey! Maging siya ay natumba rin at nawala ng malay matapos masambit ang katagang iyon. Bitawan ninyo ako! Ngunit kahit na nagpumigla si Lucille, ay wala itong laban sa dalawang lalaking nakahawak dito. Si Johan at Brandon, yun nga lang ay nahuli dahil kailangan pang matamaan muna ni Siron sa braso bago magpakita ang mga ito. Alam ni Siron na pupunta si Lucille ngayong gabi dahil matagal na niyang pinamamanmanan ito kay Brandon na hitman ng organization. Nung unay ayaw pa niyang maniwala, ngunit nang makita niya ang ebidensyang nakalap ni Brandon, ay doon na siya napaisip. Hanggang sa nag-utos si Siron na pasundan ito kahit saan ito magpunta. Alam ni Siron na si Lucille din ang may kagagawan ng pagpapadukot sana kay Isabel sa ospital ng gabing iyon. At kung bakit nawala rin ng ilang taon si Isabel. Siya at ang pilot ang tanging nakaligtas noon dahil sinadya iyon. Binayaran ni Lucille ang pilot ng helipad upang gawing matagumpay ang planong pagsabotahe sa sinasakyan nila ng kanyang asawa. Ayon iyon sa mga nakalap na impormasyon ni Brandon. Ngunit hindi niya inunang pagpapakulong kay Lucille dahil ang asawa niya ang una sa lahat. Ang plano ni Siron, oras na makita niya si Isabel, ay doon lamang niya ilalabas ang lahat ng nalalaman upang mabulok sa bilangguan si Lucille. Mas nadagdagan pa ang galit niya nang kamuntik nang makuha nito ang asawa niya. At ngayon, heto na ang huli. Siguradong wala ng takas ang babaeng to dahil napuno na siya. Binigyan pa sana niya ito ng pagkakataon dahil sa ngalang kapatid ito ng asawa niya. Ngunit hindi man lang talaga ito kinakitaan ng pagsisisi at talagang pinanindigan ng pagiging demonyo. Hindi siya nagpa-admit. Si Isabel ang dinala nila sa ospital dahil nawala na naman ito ng malay. Siya at ang daddy ni Isabel ang sumama at ang mom nito ay naiwan sa mansyon kasama si Anesia. Kinuha ang bala sa braso niya at nilinisan din ang mga sugat niya habang hinihintay ang pagising ng kanyang asawa. Dalangin niya na sana ay sign na ang pagtawag nito sa kanya kanina upang bumalik na ang lahat ng alaala nito. Normal na ang lahat ng vital signs ng misis mo, sir.
At pagising na lamang niyang makakapagsabi kung maayos na ba siya at bumalik na ang mga alaala niya. Ang dad ni Isabel ang sumagot at nagpasalamat. Ito rin ang nakipagkamay sa doktor na tumingin sa asawa niya. Siron, pasensya ka na kay Lucille. Maging kami hindi rin namin malaman kung bakit siya naggaganon. Wala naman kaming naging pagkukulang bilang mga magulang niya. Halatang dismayado ito. I have no choice, Dad. Kailangan magbayad siya sa mga kasalanang ginawa niya. Napabuga ito ng hangin. I know, iho. I know that. Dismayado ito maging siya, pero wala na siyang magagawa kung ito mismo ang pumili ng kapalarang nais nito. Sandaling lumabas ang dad ni Isabel. Bibili lamang daw ito ng makakain dahil hindi na sila nakapaghapunan dahil sa nangyari kanina. Nakabandage ang kaliwang braso niya habang nakaupo sa gilid ng hospital bed na kinahihigaan ni Isabel. Napakaganda ng asawa niya kahit tulog ito. Para itong anghel na napakaamo ng mukha. Tumayo siya at manghahagka ng labi nito nang bigla na lamang dumilit ang babae at kinagat ang ilong niya. Ouch! Halos mapamura siya sa sakit. Pero nang may maalala ay napatingin ito sa asawa. Naaalala mo na ako? Naluluha niyang tanong. Hindi niya alam kung sasakit ba ng pagkagat nito sa ilong niya o kung sa naaalala na talaga siya nito. Dahil ang pagkagat sa ilong niya, tuwing gigisingan siya nito ay ang pinakagawain nito sa araw-araw noon. Hindi ito sumagot, ngumiti lamang. Oh God, thank you. Aniya. I love you. Wika nito. Ang hinhi ng boses nito ay muli niyang narinig at dahil doon ay naluha siya. Why? Anitong muli. Nothing. I'm just happy. Wala nang naging kasunod iyon nang sumubsob na siya sa dibdib ng kanyang asawa. Natatawa ito, but who cares? Makalabas lang talaga ako rito. Uubusin ko kayong lahat. Sigaw ni Lucille habang nagwawala sa loob ng piitan. Suot ang kulay orange na t-shirt na may paborito nitong letra na letter P. Pinatutunayan lang na hindi maitatago habang buhay ang mga masamang gawain. Aalingasaw iyan habang tumatagal hanggang sa mahuli ka at mabulok na lamang sa kulungan. Manahimik ka, Lucille, dahil dyan ka natatanda sa kulungan. Kung ako sa'yo, magpakabait ka na. Baka kaawaan ka pa ng pamilyang ninais mong patayin. Sambit ng jail guard. Isusunod kitang hayop ka. Muling sigaw niya. Paano kapag hindi kita pinakain? Di ikaw mas mauuna sa ating dalawa. Ha ha ha. Halakak ang huling banat nito bago tumalikod. Anumang sigaw at pagwawala at galit ay wala na itong magagawa dahil sa huli ay bilanggo na siya. Ito ang pinili ni Lucille kaya magsisiman ito ay wala na itong magagawa ngayon. Patay ang mag-asawang Atavio ng tambangan ng dalawang itim na kotse ang sasakyan ng mga ito. Dakong 3:00 ng madaling araw sa kahabaan ng EDSA kagabi. Ang mag-asawa ay kinilala sa pangalang Antonio Atavio at Lourdes Atavio. Ayon sa inisyal ng mga ulat pauwi na umano galing sa. Bigla niyang pinatay ang telebisyon nang makita ang balitang yon. Uy, Han. Nasa tabi niya si Siron habang nakahilig sa balikat niya. Siya ang may hawak ng remote kaya siya ang nag-off niyon. Iyon ang mag-asawa na pinaglalabhan ko dati. Aniya. Alam iyon ni Siron, kaya nga tinuluyan na nito ang mag-asawa dahil sa ginawa ng mga ito. Hindi naman sila papatayin kung mabuti silang tao. Anito na animoy walang pakialam. Pero kahit na masama ang mag-asawa, ay wala pa rin karapatan ng sinuman para bawiin ang buhay ng kapareho nilang tao. Dahil ang tanging may karapatang bawiin iyon ay ang Diyos na may lalang sa lahat. Mag-iisang buwan na rin ang mabilis na lumipas. At unti-unti na niyang natatanggap ang lahat. Nagpapasalamat siya sa asawa na laging nasa tabi niya araw-araw. Kahit abala ito sa trabaho, ay hindi nakakaligtaang magkaroon sila ng family night. At heto na nga sila sa master's bedroom nakahiga. Nang tignan niya si Anesia ay tulog na ito. Anong oras pa lang at hindi pa sila naghahapunan. Han, si Anesia, gisingin mo, hindi pa yan kumakain. Pero hindi ito nagalaw sa kinahihigaan. Honey, naririnig mo ba ako?
Nasa gilid kasi nito ang kanilang anak. Wag na, mamaya na lang kapag ginutom. Ako na ang bababa para timplahan siya ng gatas. Ang himbing na ng tulog, iistorbohin mo pa. Nito. Hoy, hoy! Hindi mo siguro alam. Opo, I know. Lahat ng pinagdaanan nila ni Anesia hanggang sa makita sila ni Manong Danny. Lahat ng yun ay kinuwento niya sa asawa. Mula sa bahay nila na nakita nito at hanggang sa mga taong tumulong sa kanilang mag-ina. Binalikan niya si Kuya Philip at siya rin ang tumulong para makapaghanap ito ng bagong amo. Si Cyrone ang nagbigay ng full scholarship sa dalawa nitong anak na nasa elementary pa lamang. Kaya nga tuwang-tuwa ito at naiyak pa dahil hindi na raw ito mamomroblema sa gagastusin para sa pag-aaral ng anak nito. At ang lupa sa probinsya kung saan sila pinalayas ng may-ari niyon ay binili ni Cyrone. Nasa 4 na ektarya iyon. Gusto niya na maging alaala ang lugar na yun ni Tata Abon na tumulong sa kanya. Sana kung buhay pa ito, siguradong matutuwa iyon dahil may sarili na itong sakahan. Surprise! Natulala na lamang siya habang nakatingin sa pangalang nakaukit sa malaking biyak ng kahoy. Isabel's Paradise. Ang pangarap niyang paraiso ay natupad ni Cyrone. Wala siyang ibang nasabi at tanging luha ang pumatak sa mga mata niya. Sinundan niya ng mahigpit na yakap sa asawang nasa harapan niya. This is for you. Alam kong babalik ka, kaya ako to ginawa. Nito. Nasubsob ang mukha niya sa malapad nitong dibdib at napahagulhol na lamang. Mama, may dagat! Natatawa siya habang nasa dibdib ng asawa dahil ngayon lang nakakita ng dagat ang anak niya. Kasama nila ang mom niya at ang dad niya. Weekend naman, kaya pansamantala silang nagbakasyon rito. Napakaganda, ang ihip ng hangin, ang hampas ng alon sa dalampasigan, at ang puno ng niyog, idagdag pa mga cottage. May hotel din na ang sabi ni Cyrone ay may 100 rooms. May rest house din para sa kanilang pamilya. Napakagandang paraiso na pangarap niya. Ngayon, narito na siya at nakatapak sa buhangin. I love you, honey. Mahal na mahal din kita. Nito at bigla siyang binuhat papasok sa rest house. Panay ang sigaw niya pero hindi nakikinig si Cyrone. It's time para sa baby number 2, 3, 4, 5, and 6 para isang team. Sira ka talaga. Pero ang sirang to, ang bubuntis sa'yo taon-taon, honey. Walang pagsidla ng galak sa puso niya dahil ang pangarap na buhay ay bumalik na sa kanya. Naranasan man niya ang masalimuot na pamumuhay, pero sa huli ay nagbago iyon. Ngayon, nalaman niya kung paano maging simple dahil ang hirap ay ranas na niya.